Dahil sa simula ng panahon ang sangkatauhan ay nahaharap sa isang katanungan na lumampas sa lahat ng kultura, relihiyon at pilosopiya. Ano ang mangyayari kapag namatay tayo? Ang tanong na ito ay nagbubunyi sa mga puso ng bilyong mga tao sa buong mundo na lumilikha ng isang walang katapusan ang paghahanap para sa mga sagot na maaaring magdala ng kapayapaan sa hindi mapakali na kaluluwa. Nakatutuwang obserbahan kung paano ang iba't ibang mga sibilisasyon ay nakabuo ng kanilang sariling mga teorya tungkol sa kamatayan, mula sa mga sinaunang taga-Egypt na may masalimuot na mga kasanayan sa mummification hanggang sa mga modernong teoryang pang-agham na sumusubok na ipaliwanag ang kamalayan. Ngunit tumigil ka na ba upang isipin na baka naghahanap kami ng mga sagot sa mga maling lugar? Nag-aalok ang Biblia sa amin ng isang natatanging at nagbubunyag na pananaw sa misteryo na ito ay nakakaintriga sa sangkatauhan para sa milenya. Si Hesukristo, sa kanyang walang hanggan na karunungan, ay nagpapagaan sa atin ng mga katanungan na tila imposibleng maunawaan. Kapag pinagmamasdan natin ang mga banal na kasulatan na may pananampalataya at paggalang, natuklasan natin na hindi iniwan tayo ng Diyos na naulila ng kaalaman tungkol sa isang bagay na kasing pangunahing bilang ating walang hanggang kapalaran. Para bang naghanda siya ng isang detalyadong mapa para sa isang paglalakbay na hindi maiiwasang gawin ng lahat. Ang kamatayan, na nakikita sa pamamagitan ng mga mata ng pananampalataya, ay tumigil na maging isang kilabot na pagtatapos at naging isang sagradong paglipat. Maraming mga tao ang gumugol ng kanilang buong buhay na tumatakbo mula sa katotohanan ito, ngunit ang mga naghahanap ng katotohanan sa Diyos ay nakakahanap ng kapayapaan na lumampas sa lahat ng pag-unawa ng tao. Isipin na matuklasan na ang lahat ng naisip mo tungkol sa kamatayan ay hindi kumpleto at na mayroong mas malalim at mas nakakaaliw na katotohanan na naghihintay na maipahayag. Sa buong kasaysayan, ang mga tao ay humingi ng mga sagot sa mga pinakamagkakaibang lugar, mula sa mga sinaunang orakulo hanggang sa mga modernong karanasan sa malapit na kamatayan. Gayunpaman, ilan sa mga karanasan na ito ang talagang nagpapalapit sa atin sa banal na katotohanan? Ito ay giliw na tandaan kung gaano karaming mga kultura ang nakabuo ng masalimuot na mga ritual na tulungan ang mga patay sa kanilang paglalakbay, na parang maimpluwensyahan natin ang walangi hanggang kapalaran sa pamamagitan ng mga seremonya ng tao. Ngunit itinuturo sa atin ng Biblia ang isang revolusyonaryo, na ang ating paghahanda sa kawalang hanggan ay dapat mangyari habang nabubuhay pa tayo sa pamamagitan ng ating kaugnayan kay Hesukristo. Ang Diyos sa kanyang walang katapusang awa ay hindi tayo iniwan ng bulag tungkol sa mga mahahalagang bagay. Binigyan niya kami ng mga banal na kasulatan bilang isang maaasahang kumpas upang mag-navigate sa mga misteryo ng pagkakaroon. Kapag pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos na may taimtim na puso, natuklasan natin na ang kamatayan ay hindi ang katapusan ng kwento, ngunit sa simula ng isang bagong kabanata. Ito ay tulad ng pagbabasa ng isang manghang libro at pag-abot sa inaakala nating wakas. Lamang upang matuklasan na marami pang mga pahina ang nauna, pinapayagan tayo ng pananampalataya na makita ang lampas sa belo na naghihiwalay sa pisikal na mundo mula sa espiritual. Ipinakita sa atin ni Jesus na ang kamatayan ay maaaring malupig, hindi sa pamamagitan ng mga magic formula o komplikadong mga ritual, ngunit sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya at personal na kaugnayan sa Diyos. Ang paghahayag na ito ay ganap na nagbabago ng aming pananaw sa dami ng namamatay at nagbibigay sa amin ng tunay na pag-asa na harapin ang hinaharap. Bueno, hindi ba kamangha? Mangha kung paano mapalaya tayo ng katotohanan mula sa mga takot na pinagmumultuhan ng sangkatauhan sa mga henerasyon? Ang paghahanap para sa mga sagot tungkol sa kamatayan ay madalas na humahantong sa mga tao na mapanganib at mapanlinlang na mga landas. Ilan ang hindi bumabalik sa mga kasanayan sa esoteric, konsultasyon sa mga medium, o pilosopiya na nangangako na ibunyag ang mga lihim ng beyond. Ang uhaw na ito para sa kaalaman ay naiintindihan, ngunit binabalaan tayo ng Biblia tungkol sa mga panganib na maghanap ng karunungan mula sa mga mapagkukunan na hindi mula sa Diyos. Sa Deuteronomio 8:10-12, nakita namin ang isang malinaw na babala tungkol sa mga kasanayan tulad ng paghula at pagkonsulta sa mga patay, sapagkat alam ng Diyos na ang mga aktibidad na ito ay maaaring humantong sa atin mula sa katotohanan
at ilantad tayo sa mapanganib na mga impluensya sa espiritual. Si Hesukristo ay dumating ng tumpak upang palayain tayo mula sa kadiliman na ito at nag-aalok sa atin ng ilaw ng katotohanan. Kapag inilalagay natin ang ating pananampalataya kay Kristo, hindi na natin kailangang matakot sa hindi alam sapagkat nasakop na niya ang kamatayan at naghanda ng isang ligtas na landas para sa atin. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang bihasang gabay sa isang hindi kilalang landas. Maaari mong ganap na mapagkakatiwalaan ang kanyang pamumuno. Itinuturo sa atin ng salita ng Diyos na ang mga naniniwala kay Jesus ay walang buhay na buhay. Hindi bilang isang hindi malinaw na pangako, ngunit bilang isang matatag na garantiya batay sa perpektong sakripisyo ng anak ng Diyos. Ang katiyakan na ito ay nagbabago sa aming relasyon sa dami ng namamatay at nagbibigay. Daan sa amin upang mabuhay ng may layunin at pag-asa. Sa totoo lang, kapag iniisip mo ang tungkol dito, ang pagkakaroon ng banal na katiyakan na ito ay tulad ng pagkakaroon ng panghuli patakaran sa siguro sa buhay. Isa na sumasaklaw hindi lamang sa buhay na ito, ngunit ang kawalang hanggan mismo. Ano ang mas pinipilit na paghahanap na ito ay ang katotohanan na ang kamatayan ay hindi babalaan kapag darating ito. Hindi nito iginagalang ang edad, katayuan sa lipunan, kayamanan o anumang iba pang pagkakaiba ng tao. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga na makita natin ang tamang mga sagot habang mayroon pa tayong oras. Itinuturo sa atin ng Biblia na ngayon ay ang araw ng kaligtasan. Do mga taga-Korinto 3:6 hindi bukas o sa susunod na linggo. Ang Diyos, sa kanyang walang katapusang karunungan, ay nagbigay sa atin ng malayang kalooban upang piliin ang ating walang hanggang kapalaran. Ngunit binigyan din niya tayo ng lahat ng kinakailangang mga tool upang makagawa ng tamang pagpipilian. Si Hesukristo ang susi na magbubukas ng pintuan sa buhay na walang hanggan, at ang kanyang kamatayan sa krus ay ang presyo na binayaran upang masiguro ang ating kaligtasan. Kapag naiintindihan natin ang pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo, ang ating pananaw sa kamatayan ay nagbabago ng lubusan. Huminto kami na makita ito bilang isang kilabot na kaaway at sinimulang maunawaan ito bilang isang daanan sa isang bagay na walang hanggan. Ito ay tulad ng isang uod na nagbabago sa isang butterfly. Kung ano ang tila ang wakas ay talagang simula ng isang mas maluwalhating pag-iral. Pinapayagan tayo ng pananampalataya na yakapin ang katotohanan ito at mabuhay ng may kumpiyansa na ang ating kinabukasan ay ligtas sa mga kamay ng Diyos. Matapat, mayroong isang bagay na hindi kapani-paniwalang pagpapalaya tungkol sa alam na ang kamatayan ay nawalan ng pagkantot para sa mga naniniwala kay Kristo. Ang paghahayag na ito ay hindi lamang nagbibigay aliw sa atin ngunit nag-uudyok din sa atin na mabuhay araw na may higit na lakas at layunin. Alam na ang ating buhay ay may walang hanggang kahulugan. Ngunit narito ang pinakamahalagang tanong. Handa ka ba para sa paglalakbay na ito? Hindi ko pinag-uusapan ang tungkol sa paghahanda ng material o kalooban, ngunit tungkol sa espiritual na paghahanda na talagang mahalaga. Itinuturo sa atin ng Biblia na hinirang na mamatay ang mga tao ng isang beses, ngunit pagkatapos nito ang paghatol, Hebreo 10:27. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang kamatayan ay isang universal na katotohanan, ngunit mayroon ding isang bagay na napakahalaga na mangyayari pagkatapos nito. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong maghanda ng sapat sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Kapag tinatanggap natin si Kristo bilang ating personal na tagapagligtas, siya ang naging garantiya ng buhay na walang hanggan. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang wastong pasaporte sa langit. Kung wala ito, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang kagandahan ng Ebanghelyo ay ang paghahanda na ito ay hindi nakasalalay sa ating mga gawa o personal na merito, ngunit sa ating tunay na pananampalataya kay Kristo, ginawa ng Diyos ang landas ng kaligtasan na access sa lahat, anuman ang background, edukasyon o katayuan sa lipunan. Ang hinihiling niya ay isang taimtim na puso at ang pagpayag na tanggapin ang kanyang walang pasubatang pag-ibig. Bueno, kapag inilagay mo ito sa ganoong paraan halos napakahusay na maging totoo, ngunit iyon mismo ang nakakagulat sa biyaya ng Diyos. Habang tinutukoy natin ang mga turo sa Biblia tungkol sa kamatayan at kawalang hanggan, matutuklasan mo ang
Higit pang nakakagulat na mga katotohanan tungkol sa kung ano ang talagang nangyayari kapag ang ating kaluluwa ay umalis sa katawan na ito. Kapag lumingon tayo sa mga banal na kasulatan para sa mga sagot tungkol sa kamatayan at kawalang hanggan, hindi lamang tayo kumonsulta sa ibang pilosopikal na teksto o opinyon ng tao, na-access natin ang mismong isip ng Diyos. Ang Biblia ay nakatayo bukod sa bawat iba pang libro na nakasulat dahil nagdadala ito ng banal na awtoridad at walang hanggang katotohanan. Sa buong mga pahina nito, nahanap natin ang pareho ng mga paghahayag tungkol sa buhay, kamatayan, at kung ano ang nasa kabila. Lahat ay pinagtagpi ng banal na espiritu sa pamamagitan ng iba't ibang mga may akda sa buong siglo. Pansin kung paano pinili ng Diyos na ibunyag ang mga malalim na misteryo sa pamamagitan ng kanyang salita, na ginagawang ma-access sila sa sinumang lumapit ng may pananampalataya at pagpapakumbaba. Si Jesucristo mismo ang nagpahayag, "Ako, ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang naniniwala sa akin ay mabubuhay kahit na namatay sila." Juan 11:25. Ito ay hindi lamang isang magandang damdamin o nais na pag-iisip. Ito ay isang banal na pangako na sinusuportahan ng mismong katangian ng Diyos. Nang magsalita si Jesus ng mga salitang ito kay Marta, bago itinaas si Lazaro mula sa mga patay, ipinapakita niya na siya ay may ganap na awtoridad sa kamatayan mismo. Maaari mo bang isipin ang ginhawa at umaasa na magdadala ito sa bawat mananampalataya? Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang personal na garantiya mula sa tagalikha ng universo na ang kamatayan ay hindi ang aming huling patutunguhan. Ang pananaw sa Biblia ay nagbabago ng kamatayan mula sa isang nakakatakot na hindi kilala sa isang pintuan hanggang sa walang hanggang kaluwalhatian para sa mga nagtitiwala kay Kristo. Ano ang gumagawa ng pananaw sa Biblia na natatangi ay ang pagkakapare-pareho at pagiging maaasahan nito sa libong taon. Hindi tulad ng mga pilosopiya ng tao na nagbabago sa mga uso sa kultura o mga teoryang pang-agham na nagbabago sa mga bagong pagtuklas. Ang salita ng Diyos ay nananatiling matatag at hindi nagbabago. Ang parehong mga katotohanan tungkol sa kamatayan at kawalang hanggan na nag-aliw sa mga mananampalataya sa sinaunang panahon ay patuloy na nagdadala ng kapayapaan sa mga puso ngayon. Ang pareho na ito ay hindi sinasadya, sumasalamin ito sa walang hanggang kalikasan ng Diyos mismo, na pareho kahapon at ngayon at magpakailanman. Hebreo 13:8. Kapag pinag-aaralan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kamatayan, hindi tayo nagbabasa ng mga hindi napapanahong konsepto, ngunit ang mga walang katapusang katotohanan na nalalapat sa bawat henerasyon. Ipinakita ni Jesus ang walang hanggang kaugnayan na ito kapag nasakop niya ang kamatayan sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli, na nagpapatunay na ang mga pangako ng Diyos ay hindi lamang teoretikal ngunit praktikal na makapangyarihan. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay ang pundasyon ng ating pananampalataya at ang pangwakas na pagpapatunay ng lahat ng itinuturo ng Biblia tungkol sa buhay na walang hanggan. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng pang-agham na patunay ng isang espiritual na katotohanan. Hindi lamang pinag-uusapan ni Jesus ang pagsakop sa kamatayan, ginawa niya talaga ito. Ang makasaysayang kaganapang ito ay nagbibigay sa amin ng hindi matitinag na kumpiyansa na ang lahat ng bagay na ipinangako ng Biblia tungkol sa kawalang hanggan ay pantay na totoo at maaasahan. Bueno. Kapag iniisip mo ito, kung si Jesus ay maaring bumangon mula sa mga patay, kung gayon tiyak na maaari siyang mapagkakatiwalaan sa ating walang hanggang kapalaran. Ang diskarte ng Biblia sa kamatayan ay nakakapreskong matapat at praktikal. Hindi nito asukal ang katotohanan ng pisikal na kamatayan o nagpapanggap na hindi ito masakit para sa mga naiwan. Sa halip, kinikilala nito ang ating damdamin ng tao habang nagbibigay ng banal na kaginhawaan at walang hanggang pananaw. Kapag umiyak si Jesus sa libingan ni Lazarus, Juan 11:35, ipinakita niya sa amin na ang kalungkutan ay natural at nauunawaan ng Diyos ang ating sakit. Gayunpaman ipinakita din niya na ang kamatayan ay walang pangwakas na salita para sa mga naniniwala. Ang balanse na ito sa pagitan ng pagkilala sa kasalukuyang kalungkutan at pagpapahayag ng pag-asa sa hinaharap ay natatanging Biblia.
Hindi tayo hinihiling ng Diyos na magpanggap ng kamatayan ay hindi mahirap. Hiniling niya sa amin na magtiwala sa Kanya sa pamamagitan nito. Itinuturo sa atin ng mga banal na kasulatan na para sa mga naniniwala, ang kamatayan ay tulad ng pagtulog sa isang mundo at nakakagising sa isang mas mahusay na isa. Ipinahayag ito ni Paul nang sumulat siya tungkol sa pagiging wala sa katawan at naroroon kasama ang Panginoon. Edwa mga taga-Korinto 5:8. Para bang ipinapikit natin ang aming mga mata sa isang pansamantalang tirahan at pagbubukas ito sa aming walang hanggang tahanan. Ang pananaw na ito ay hindi mabawasan ang sakit ng paghihiwalay, ngunit nagbibigay sa amin ng pag-asa na lumampas sa aming pansamantalang kalagayan. Ang Biblia ay patuloy na nagtatanghal ng kamatayan bilang isang paglipat, hindi isang pagwawakas, para sa mga naglagay ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Ang isa sa mga nakakaaliw na aspeto ng pananaw sa Biblia ay kung paano ito tinutugunan ng aming pinakamalalim na takot tungkol sa kamatayan. Maraming tao ang nag-aalala tungkol sa hindi alam, tungkol sa paghuhusga o tungkol sa kung ano ang nangyayari sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit ang Diyos, sa Kanyang walang hanggan na pakikiramay, ay tinalakay ang bawat isa sa mga alalahanin na ito sa Kanyang salita. Para sa mga tumanggap kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas, ipinangako ng Biblia na hindi tayo magiging paghuhusga, ngunit lumipas mula sa kamatayan sa buhay, Juan 5:24. Nangangahulugan ito na ang ating walang hanggang kapalaran ay naayos sa sandaling inilalagay natin ang ating pananampalataya kay Kristo. Hindi natin kailangang mabuhay ng walang katiyakan tungkol sa ating kinabukasan. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang nakumpirma na reserbasyon sa pinakamahusay na hotel sa universo na binayaran ng buo ni Jesus mismo. Tinitiyak din sa atin ng Biblia na ang paniniwala ng mga miyembro ng pamilya at kaibigan ay muling magkasama sa langit kung saan wala ng paghihiwalay, sakit o kalungkutan. Ang mga ito ay hindi lamang nakakaaliw na mga saloobin. Ang mga ito ay banal na pangako na sinusuportahan ng hindi nagbabago na karakter ng Diyos. Kapag tunay na naiintindihan natin ang mga katotohanang Biblia na ito, ang kamatayan ay nawalan ng takot at naging simpleng pintuan sa lahat ng nais nating. Sa totoo lang, mangha kung paano naisip ng Diyos ang lahat na maaari nating alalahanin at magbigay ng malinaw na mga sagot sa Kanyang salita. Marahil ang pinaka-revolusyonaryong aspeto ng pananaw sa Biblia ay kung paano ito muling tukuyin ang ating buong diskarte sa pamumuhay. Kapag nauunawaan natin kung ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo, binabago nito kung paano natin tinitingnan ang ating oras sa mundo. Nagsisimula kaming makita ang buhay na ito bilang paghahanda para sa kawalang hanggan, paggawa ng mga pagpapasya batay sa mga walang hanggang mga halaga, sa halip na pansamantalang mga kalagayan. Itinuturo sa amin ng Biblia na itakda ang iyong isip sa mga bagay sa itaas, hindi sa mga bagay sa lupa. Colosas 3:2. Hindi dahil sa buhay sa lupa ay hindi mahalaga, ngunit dahil ang buhay na walang hanggan ay higit na mahalaga. Ang pananaw na ito ay nagdudulot ng hindi kapani, paniwalang kalayaan mula sa mga pagkabalisa at panggigipit na kumonsumo ng napakaraming tao. Kapag alam mo ang iyong walang hanggang kapalaran ay ligtas kay Kristo, maaari mong harapin ang bawat araw na may kumpiyansa at layunin. Ito ay tulad ng pagiging isang mag-aral na alam na naipasa nila ang pangwakas na pagsusulit. Maaari kang tumuon sa pag-aaral at paglaki nang walang paralisadong takot sa pagkabigo. Ang pananaw sa Biblia sa kamatayan ay talagang nagpapabuti sa ating pagpapahalaga sa buhay sa pamamagitan ng pagbibigay nito ng walang hanggang kahalagahan. Ang bawat kilos ng pag-ibig, bawat sandali ng pananampalataya, ang bawat pagpipilian na sundin si Kristo ay may mga implikasyon na umaabot sa kabila ng ating mga taon sa lupa. Ang pag-unawa na ito ay nag-uudyok sa atin na mabuhay ng may intensyonal at pag-asa, na alam na ang ating paggawa sa Panginoon ay hindi kailanman walang kabuluhan. Habang mas malalim tayo sa kung ano ang inihayag ng banal na kasulatan tungkol sa aming walang hanggang kapalaran, matutuklasan mo ang higit pang mga kadahilanan na magtiwala ng lubusan sa perpektong plano ng Diyos. Pagkatapos ng kamatayan, ang bawat kaluluwa ng tao ay nagpapahiya sa isang paglalakbay.
Sa isa sa dalawang walang hanggang patutunguhan, isang katotohanan na ang Biblia ay nagtatanghal ng kalinawan ng kristal at walang tigil na katiyakan. Hindi ito isang haka o pilosopikal na debate. Ito ay isang banal na katotohanan na ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita upang matulungan tayong maunawaan ang grabidad at kahalagahan ng ating mga pagpipilian sa lupa. Ang talinghaga ng mayamang tao at Lazarus sa Lucas 16:19-31 ay nagbibigay sa amin ng isang matingkad na paglalarawan ng walang hanggang paghihiwalay na ito, na ipinapakita sa amin na ang aming mga pagpapasya sa buhay na ito ay may permanenteng mga kahihinatnan sa susunod. Si Jesus na nagsalita ng talinghaga na ito ay hindi nagbabahagi ng isang katang-isip na kwento, ngunit nagbubunyag ng mga espiritual na katotohanan na umiiral na lampas sa ating pisikal na mundo. Sa account na ito, nakikita namin ang dalawang kalalakihan na nabuhay ng iba't ibang buhay sa mundo at natagpuan ang kanilang mga sarili sa ganap na magkakaibang mga kalagayan pagkatapos ng kamatayan. Ang mayamang tao na hindi pinansin ng Diyos at nabuhay ng makasarili ay natagpuan ang kanyang sarili sa pagdurusa. Habang si Lazaro na nagdusa sa mundo ngunit nanatiling tapat ay naaliw sa dibdib ni Abraham. Ang kaibahan na ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga pangyayari sa lupa ay hindi matukoy ang walang hanggang kapalaran, ang ating kaugnayan sa Diyos. Nakakalungkot na mapagtanto na ang kayamanan, katayuan, o makamundong tagumpay ay walang kahulugan sa kawalang hanggan kung hindi natin nasiguro ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Inihayag din ng talinghaga na pagkatapos ng kamatayan walang posibilidad na baguhin ang ating walang hanggang patutunguhan. Ang dakilang kalungkutan sa pagitan ng langit at impyerno ay hindi maaaring tumawid. Ang pinipilit ng pagtuturo na ito ay ang katapusan ng desisyon ng kamatayan. Hindi tulad ng mga pagpipilian sa lupa na madalas na mababaligtad o mabago, ang ating walang hanggang kapalaran ay selyadong sa sandaling iwanan natin ang mundong ito. Itinuturo sa atin ng Biblia na ngayon ay ang araw ng kaligtasan, tuwing mga taga-mong Korinto 2, na binibigyang diin na dapat nating gawin ang ating pagpipilian para kay Kristo habang mayroon pa tayong hininga sa ating mga baga. Hindi ito nangangahulugang takutin tayo ngunit upang ma-motivate tayo na seryosohin ang ating espiritual na kalagayan. Ang Diyos sa kanyang walang katapusang pag-ibig ay nagbigay ng lahat ng kinakailangan para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo, ngunit iginagalang din niya ang ating malayang kalooban upang pahintulutan tayong tanggihan ang kanyang alok. Ito ay tulad ng inaalok ng isang tagapangalaga ng buhay habang nalulunod. Magagamit ang pagsagip, ngunit dapat nating piliing hawakan ito. Ang kapalaran ng ating kaluluwa ay nakasalalay sa kung tatanggapin o tinatanggihan natin ang regalo ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang mga naglalagay ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo ay ipinangako sa buhay na walang hanggan sa langit, kung saan makakaranas sila ng perpektong kagalakan, kapayapaan, at pakikisama sa Diyos magpakailanman. Sa kabaligtaran, ang mga tumanggi sa alok ng Diyos ng kaligtasan ay nahaharap sa walang hanggang paghihiwalay mula sa Kanya sa isang lugar na inilarawan ng Biblia bilang impyerno. Ang katotohanan ito ay dapat magmaneho sa atin sa tuhod sa pagdarasal para sa ating mga mahal sa buhay at mag-udyok sa atin na ibahagi ang ebanghelyo ng may kagyat at pakikiramay. Ang Biblia ay nagbibigay sa amin ng mga sulyap ng parehong walang hanggang mga patutunguhan na tumutulong sa amin na maunawaan kung ano ang naghihintay sa bawat kaluluwa pagkatapos ng kamatayan. Ang langit ay inilarawan bilang isang lugar ng hindi mailalarawan na kagandahan at kagalakan, kung saan ang Diyos ay aalisin ang bawat luha mula sa kanilang mga mata at wala ng kamatayan o pagdadalamhati o pag-iyak o sakit. Pahayag 21, Qatar. Ito ay isang lugar kung saan ang mga mananampalataya ay sasamba sa Diyos sa perpektong pagkakaisa, muling pagsasama, sama sa mga mahal sa buhay na namatay sa pananampalataya at maranasan ang kapunuan ng presensya ng Diyos nang walang mga limitasyon ng ating nahulog na kalikasan. Isipin na hindi na nakakaranas ng sakit, kalungkutan, salungatan o anumang anyo ng pagdurusa. Iyon ang pangako na hawak ng langit para sa mga nagtitiwala kay Kristo. Sa kabilang banda, ang impyerno ay inilarawan
bilang isang lugar ng walang hanggang pagdurusa, paghihiwalay mula sa Diyos at may malay tao na pagdurusa. Si Jesus mismo ay nagsalita ng higit pa tungkol sa impyerno kaysa sa sinumang nasa Biblia, hindi upang takutin ang mga tao ngunit babalaan sila ng mga kahihinatnan ng pagtanggi sa pag-ibig ng Diyos. Inilarawan ito bilang isang lugar ng pag-aiyak at pagngangalit ng mga ngipin, Mateo 12, kung saan ang apoy ay hindi lumalabas at ang pagdurusa ay hindi magtatapos. Hindi ito banal na kalupitan ngunit banal na hustisya. Hindi mapapahintulutan ng Diyos ang kasalanan sa kanyang perpektong presensya at ang mga tumanggi sa kanyang kapatawaran ay dapat harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang paghihimagsik. Bueno, kapag iniisip mo ito, ang mga babala ng Diyos tungkol sa impyerno ay talagang mga pagpapahayag ng kanyang pag-ibig dahil sinusubukan niyang iligtas tayo mula sa kilabot na kapalaran. Ang pag-unawa sa walang hanggang kapalaran ng kaluluwa ay dapat na malalim na makakaapekto kung paano tayo nabubuhay araw-araw at kung paano natin tinatrato ang mga tao sa paligid natin. Ang bawat tao na nakatagpo mo, maging miyembro ng pamilya mo, katrabaho, kapitbahay o kahit na isang estranghero sa kalye, ay may walang hanggang kaluluwa na gagastos magpakailanman sa alinman sa langit o impyerno. Ang kaalamang ito ay dapat punan tayo ng parehong pagkadali at pakikiramay habang nakikipag-ugnay tayo sa iba. Hindi lamang kami nakikipag-usap sa mga pansamantalang relasyon o kaswal na pagtatagpo. Nakikisali kami sa walang hanggang nilalang na ang kapalaran ay nakabitin sa balance. Tinatawag tayo ng Biblia na maging mga embahador para kay Kristo, or mga taga-Korinto kami na Moreni, na kumakatawan sa kanyang pagmamahal at pagbabahagi ng kanyang mensahe ng kaligtasan sa mga hindi pa naririnig o tinanggap ito. Hindi ito nangangahulugan na kailangan nating maging pusi o hindi ka nais-nais. Ngunit nangangahulugan ito na dapat nating sadya tungkol sa pamumuhay ng ating pananampalataya at naghahanap ng mga pagkakataon na ibahagi ang pag-asa na mayroon tayo kay Jesus. Minsan ang isang simpleng gawa ng kabaitan, isang salita ng paghihikayat o isang banayad na patotoo tungkol sa kabutihan ng Diyos ay maaaring magtanim ng mga buto na humantong sa isang tao sa buhay na walang hanggan. Hindi ka paniwala na isipin na pinapayagan tayo ng Diyos na lumahok sa kanyang gawain ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagiging mga sisidlan ng kanyang pag-ibig at katotohanan. Sa totoo lang, walang mas malaking pribilehiyo kaysa sa ginagamit ng Diyos upang matulungan ang isang tao na matuklasan ang landas sa buhay na walang hanggan. Ang katotohanan ng eternal destiny ay nagdudulot din ng malaking kaginhawaan sa mga mananampalataya na nawalan ng mga mahal sa buhay na namatay sa pananampalataya. Habang natural nating ikinalulungkot ang pansamantalang paghihiwalay na dinadala ng kamatayan, maaari nating pag-asa na malaman na hindi ito paalam magpakailanman, ito ay makita ka lang mamaya. Ipinangako ng Biblia na ang mga mananampalataya na namatay ay wala sa katawan at naroron kasama ang Panginoon. Tiguan mga taga-Korinto chapter 8. Ibig sabihin ay agad silang pumapasok sa presensya ng Diyos sa kamatayan. Hindi sila naghihirap o naghihintay sa ilang intermediate na estado. Nararanasan nila ang kagalakan at kapayapaan ng langit ngayon. Ang katotohanan na ito ay maaaring magbago ng ating kalungkutan mula sa kawalan ng pag-asa sa pag-asa na alam na ang mga mahal sa buhay ay sumulat na sa isang napakagandang lugar na ito ay sumulat na sa pamamagitan ng isang napakagandang lugar na ito ay sumulat tungkol sa isang mas mahusay na lugar na ito ay nagpahayag ng ganito. Napunit sa pagitan ng dalawa, nais na manatili sa mundo upang ipagpatuloy ang kanyang ministeryo, ngunit nagnanais din na umalis at makasama si Kristo na mas mabuti. Philippians 1:23. Patuloy naming galugarin kung ano ang inihayag ng Biblia tungkol sa aming walang hanggang hinaharap. Matutuklasan mo ang higit pang mga kadahilanan upang mabuhay ng may kumpiyansa at ibahagi ang pag-asa na ito sa iba. Ang Biblia ay nagsasalita ng may katiyakan tungkol sa kanilang buhay. Ito ay hindi isang metapisiko o simbolikong kaganapan. Ito ay isang literal na katotohanan na naghihintay sa bawat kaluluwa. Ang kaalaman at ganap na katuwiran, ang mga walang hanggang mga puso. Kaysa sa mga pamantayan ng tao, maaari nating itago ang ating tunay na pagkatao, ngunit hindi natin maitatago
ang walang hanggang halaga o mga temporal na nakamit lamang. Sa totoo lang, kapag iniisip mo ito, ang pamumuhay na may kamalayan ng pangwakas na paghuhusga ay tulad ng pagkakaroon ng panghuli kasosyo sa pananagutan, ang isa na hindi kailanman pinalampas ang anuman at kung saan ang mga pamantayan ay perpekto. Para sa mga mananampalataya kay Hesukristo, ang pangwakas na paghuhusga ay tumatagal ng isang ganap na magkakaibang karakter kaysa sa ginagawa nito para sa mga hindi naniniwala. Habang ito ay magiging isang masusing pagsusuri sa ating buhay, hindi ito magiging isang pagpapasya ng ating walang hanggang kapalaran na naayos na sa sandaling inilagay natin ang ating pananampalataya kay Kristo. Sa halip, ito ay isang oras ng gantimpala at pagkilala sa tapat na paglilingkod sa Diyos. Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa mga korona na ibibigay sa mga mananampalataya. Ang korona ng buhay para sa mga nagtitiis ng mga pagsubok, Santiago, Tercin Duelum. Ang korona ng katuwiran para sa mga nagnanais na lumitaw si Kristo, Kyagan Timoteo 4:8, at ang korona ng kaluwalhatian para sa mga tapat na pastol ng mga tao ng Diyos, 1 Pedro 5:4. Ang mga ito ay hindi lamang simbolikong parangal, ngunit totoong mga gantimpala na ibibigay sa mga taong nagsilbi ng matapat sa Diyos sa kanilang buhay sa lupa. Hinihikayat na malaman na napansin at naaalala ng Diyos ang bawat gawa ng paglilingkod, bawat sakripisyo na ginawa para sa kanyang kaharian, at bawat sandali ng katapatan sa mahirap na mga kalagayan. Kahit na ang isang tasa ng malamig na tubig na ibinigay sa pangalan ni Jesus ay hindi mawawala, Mateo 10:42, ang katotohanan ito ay dapat mag-udyok sa mga mananampalataya na mabuhay ng walang hanggang pananaw, pamumuhunan ng kanilang oras, talento, at mga mapagkukunan sa mga bagay na mahalaga magpakailanman. Ang upuan ng paghatol ni Kristo ay magiging isang oras ng pagdiriwang para sa mga nabuhay para sa kanyang kaluwalhatian kaysa sa kanilang sarili. Gayunpaman, para sa mga tinanggihan ng alok ng Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo, ang pangwakas na paghatol ay magiging oras ng hindi maisip na kalungkutan at panghihinayang. Tatayo sila sa harap ng Diyos ng walang takip ng katuwiran ni Kristo na nakalantad sa kanilang kasalanan at paghihimagsik. Inilarawan ito ng Biblia na hinuhusgahan ayon sa kanilang mga gawa, at dahil walang tao na perpekto, ang paghatol na ito ay maaaring magresulta lamang sa pagkondena. Nakakasakit ng puso na isipin ang panghihinayang napupunan ng mga puso ng mga may maraming mga pagkakataon na tanggapin ang biyaya ng Diyos ngunit pinili na tanggihan ito. Napagtanto nila na huli na ang lahat ng kanilang mga nakamit sa lupa, lahat ng kanilang kabutihan ng tao, at ang lahat ng kanilang mga relihiyosong aktibidad ay hindi sapat upang kumita ng pabor ng Diyos. Ang mayamang tao sa talinghaga ni Jesus ay nakaranas ng ganitong uri ng panghihinayang nang hiniling niya kay Abraham na magpadala ng isang tao upang bigyan ng babala ang kanyang mga kapatid tungkol sa katotohanan ng paghuhukom, Lucas 16:27-28. Ang pagkadalian na ito ay dapat mag-udyok sa bawat mananampalataya na ibahagi ang ebanghelyo ng may pakikiramay at pagtitiyaga. Alam na maaring tayo ang huling pagkakataon na marinig ng isang tao tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ang pangwakas na paghuhusga ay hindi lamang isang kaganapan sa hinaharap na dapat nating ihanda ng personal. Ito ay isang katotohanan na dapat magmaneho sa atin upang matulungan din ang iba na maghanda din. Bueno, mayroong isang bagay na hindi kapani. Paniwalang nakakalungkot tungkol sa alam na ang mga taong nakikipag-ugnay sa araw ay maaaring patungo sa walang hanggang paghatol ng wala si Kristo. Ang katiyakan ng pangwakas na paghuhusga ay dapat ding magdala ng malaking kaginhawaan sa mga mananampalataya na nakaranas ng kawalan ng katarungan sa buhay na ito. Maraming mga tapat na Kristiyano ang nagtitiis ng pag-uusig, pagkakanulo, maling akusasyon, at iba't ibang anyo ng pagkamaltrato nang hindi nakikita ang hustisya na nagsilbi sa mundong ito. Ngunit ipinangako ng Biblia na makita ng Diyos ang lahat at sa huli ay gagawing tama ang lahat ng bagay. Ang mga nag-aapi sa mga inosente, inuusig ang matuwid o nagdulot ng pagdurusa sa bayan ng Diyos ay haharapin ang perpektong hustisya sa pangwakas na paghuhusga. Hindi ito nangangahulugang dapat nating hangarin ang paghihiganti, ngunit nangangahulugan ito
na mapagkakatiwalaan natin ang Diyos na hawakan ang hustisya sa kanyang perpektong tiyempo at paraan. Ang kaalaman na darating na hustisya ay nagpapahintulot sa atin na patawarin ang ating mga kaaway, mahalin ang mga nagpapahamak sa atin, at nag-iiwan ng paghihiganti sa mga may kakayahang kamay ng Diyos. Malaya na malaman na hindi natin kailangang dalhin ang pasanin ng paggawa ng lahat ng patas. Gagawin ito ng Diyos ng perpekto pagdating ng oras. Ang katotohanan ito ay nagpapaalala rin sa atin na ang aming kasalukuyang pagdurusa ay pansamantala. Ngunit ang hustisya ng Diyos ay walang hanggan. Habang inaasahan natin ang mahusay na araw ng pagbibilang, maaari tayong mabuhay ng may kumpiyansa na alam na ang bawat mali ay gagawing tama at ang bawat tapat na serbisyo ay gagantimpalaan. Ang pangwakas na paghuhusga ay hindi lamang isang pagtatapos. Ito ang simula ng walang hanggang hustisya at perpektong kapayapaan para sa lahat na nagtiwala kay Kristo. Ang isa sa mga hindi pagkakaunawaan ng mga aspeto ng kamatayan ay nag-aalala kung ano ang mangyayari sa mga tao kaagad pagkatapos nilang mamatay. At ang Biblia ay nagbibigay ng malinaw na gabay sa napakahalagang paksang ito. Ang Ecclesiastes 9:5 ay malinaw na ang the dead ay walang alam, na direktang sumasalungat sa maraming tanyag na paniniwala tungkol sa namatay na nakikipag-usap sa buhay o pagkakaroon ng kamalayan sa mga kaganapan sa lupa. Ang katotohanan sa Biblia na ito ay kapwa nakakaaliw at malungkot. Nakakaaliw dahil nangangahulugan ito na ang aming mga inalis na mahal sa buhay ay hindi naghihirap o nag-aalala tungkol sa mga bagay sa lupa, at malungkot dahil tinanggal nito ang anumang posibilidad ng mga patay na nakaka-impluwensya o nakikipag-usap sa buhay. Patuloy na itinuturo ng salita ng Diyos na ang kamatayan ay tulad ng isang matulog na pagtulog, kung saan ang kamalayan ay tumigil hanggang sa muling pagkabuhay. Nang magsalita si Jesus tungkol sa pagkamatay ni Lazarus, sinabi niya, "Ang aming kaibigan na si Lazaro ay natutulog, ngunit pupunta ako na baka gisingin ko siya." 1:11. Hindi lamang ito banayad na paraan ng pagtukoy sa kamatayan. Ito ay isang tumpak na paglalarawan ng estado ng mga patay mula sa pananaw ng Diyos. Tulad ng wala tayong kamalayan sa paglipas ng oras kapag nasa matulog tayo, ang mga patay ay walang kamalayan sa oras sa pagitan ng kanilang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli. Ang pag-unawa na ito ay dapat magdala ng kapayapaan sa mga mananampalataya na nag-aalala tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay o natatakot kung ano ang maaaring maging katulad ng kamatayan. Ito ay tulad ng pagpikit ng iyong mga mata para sa kung ano ang tila isang instant at pagising sa paraiso. Walang pagdurusa, walang naghihintay, walang kamalayan sa paglipas ng oras. Ang pananaw sa Biblia ng kamatayan bilang pagtulog ay nagpapaliwanag din kung bakit napakahalaga ng muling pagkabuhay at kung bakit tinawag itong paggising sa banal na kasulatan. Ang pagtuturo sa Biblia tungkol sa estado ng mga patay ay nakatayo sa kaibahan sa maraming tanyag na paniniwala at kasanayan na sumisiksik sa iba't ibang mga tradisyon ng relihiyon. Ang ideya na ang mga patay ay maaaring makipag-usap sa mga nabubuhay na binabantayan nila kami o kailangan nila ang ating mga dalangin o ritual upang matulungan sila sa buhay. Lahat ng mga konsepto na ito ay sumasalungat sa malinaw na itinuturo ng salita ng Diyos. Ang mga maling paniniwala na ito ay madalas na nagdadala ng higit na pagkabalisa kaysa sa ginhawa dahil iminumungkahi nila na ang mga patay ay kahit papaano ay kasangkot sa mga pakikibaka sa lupa o mayroon tayong patuloy na responsibilidad sa kanila. Ngunit pinalaya tayo ng Biblia mula sa mga pasanin na ito sa pamamagitan ng pagtuturo na ang mga patay ay nagpapahinga, ganap na libre mula sa lahat ng mga pag-aalala at pagdurusa sa lupa. Kapag namatay ang isang mananampalataya, ang kanilang susunod na malay tao na sandali ay ang pagkabuhay na mag-uli kapag bumalik si Kristo. Mula sa kanilang pananaw, magiging agad ito kahit na libong taon ang pumasa sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit maaaring magsalita si Pablo nang may kumpiyansa tungkol sa pagiging wala sa katawan at naroon kasama ang Panginoon. Sa mga taga-Korinto Camp 8. Hindi dahil ang mga patay ay may malay sa langit ngayon, ngunit dahil mula sa kanilang pananaw ang paglipat mula sa kamatayanan hanggang sa pagkabuhay na mag-uli ay tila kaagad.
Ito ay tulad ng pagkuha ng isang mahabang paglipad habang natutulog. Ipinikit mo ang iyong mga mata sa isang lungsod at buksan ang mga ito sa isa pa na walang kamalayan sa paglalakbay sa pagitan. Sa totoo lang, ang pag-unawa na ito ay ginagawang hindi ganong nakakatakot ang kamatayan dahil tinanggal nito ang hindi kilalang elemento na nagdudulot ng labis na pagkabalisa. Ang pagtuturo ng Biblia tungkol sa estado ng patay ay mayroon ding mahalagang implikasyon para sa kung paano tayo dapat tumugon sa kalungkutan at pagkawala habang natural at malusog na magdalamhati sa pagkawala ng mga mahal sa buhay. Hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa kanilang kasalukuyang kalagayan o subukang mapanatili ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng panalangin o iba pang mga kasanayan. Ang aming mga umalis na mga mahal sa buhay na namatay sa pananampalataya ay nasa perpektong kapayapaan, ganap na libre mula sa lahat ng sakit, pag-aalala at pagdurusa. Hindi sila nag-iisa, hindi nila kami pinapanood na may pag-aalala at wala silang kailangan mula sa amin. Ang katotohanan ito ay maaaring talagang palalimin ang aming pagpapahalaga sa mga relasyon namin sa kanila. Habang sila ay buhay, alam na ang mga alaalang iyon ay kumpleto at perpekto tulad nila. Maaari nating parangalan ang kanilang memorya sa pamamagitan ng pamumuhay ng matapat at inaasahan ng pagkabuhay na mag-uli kung kailan tayo makakasama sa kanila sa mga pinarangalan na katawan na hindi na makakaranas ng kamatayan, sakit o paghihiwalay. Hinihikayat tayo ng Biblia na aliwin ang isa't isa na may pag-asang mag-uli, 1 Thessalonica 1:18, hindi sa maling pag-asa tungkol sa patuloy na pakikipag-usap sa mga patay. Ang pananaw na ito sa Biblia tungkol sa kamatayan at ang afterlife ay nagpoprotekta sa atin mula sa panlilinlang at espiritual na panganib na nagmumula sa pagsisikap na makipag-ugnay sa mga patay o naniniwala na aktibo pa rin silang kasangkot sa ating buhay. Ito ay mas malusog at mas Biblia na tumuon sa ating relasyon sa buhay na Diyos at ang ating responsibilidad na ibahagi ang kanyang pag-ibig sa mga buhay pa at kailangang marinig ang Ebanghelyo. Ang pag-unawa sa totoong estado ng mga patay ay tumutulong din sa amin na pahalagahan kung bakit ang muling pagkabuhay ay tulad ng isang pangunahing tema sa pagtuturo sa Biblia. Kung ang mga patay ay may malay at aktibo sa langit, ang pagkabuhay na mag-uli ay hindi kinakailangan. O kahit na hindi ka nais, bakit may nais na bumalik sa isang pisikal na katawan kung nakakaranas na sila ng perpektong kaligayahan bilang mga disembodied na espiritu? Ngunit itinuturo ng Bible na ang mga tao ay nilikha bilang isang nilalang ng katawan at kaluluwa at ang ating tunay na kapalaran ay nagsasangkot sa muling pagkabuhay ng ating mga katawan, hindi lamang ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kapag bumalik si Kristo, ang mga patay kay Kristo ay babangon muna. 1 Thessalonica 1:16, nangangahulugang magising sila mula sa kanilang pagtulog ng kamatayan at bibigyan ng bago, pinarangalan na mga katawan na perpektong angkop para sa buhay na walang hanggan. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi lamang patunay na nasakop niya ang kamatayan, ngunit isang preview ng kung ano ang naghihintay sa lahat ng mga mananampalataya. Ang aming nabuhay na mga katawan ay magiging katulad ng niluwalhating katawan ni Kristo, makikilala ngunit nagbago, pisikal ngunit hindi na napapailalim sa pagkabulok, sakit o kamatayan. Ang pag-asang ito ng muling pagkabuhay sa katawan ay mas kahanga-hanga kaysa sa karaniwang paniniwala sa mga disembodied na kaluluwa na lumulutang sa langit. Hindi kami nakalaan upang maging mga multo o espiritu. Kami ay nakalaan upang maluwalhati ang mga tao na naninirahan sa mga perpektong katawan sa isang nabagong lupa kung saan nakatira ang katuwiran. Bueno, kapag iniisip mo ito ay gumagawa ng perpektong kahulugan sapagkat nilikha tayo ng Diyos bilang mga pisikal na nilalang at ipinahayag ang kanyang nilikha na napakahusay. Hindi niya tatalikuran ang pisikal na kaharian, ngunit ibabago ito sa isang bagay na mas mahusay. Ang pagtuturo sa Biblia tungkol sa estado ng mga patay ay dapat ding maimpluwensyahan kung paano natin nabubuhay ang ating pang-araw-araw na buhay at gumawa ng mga pagpapasya tungkol sa mga bagay na espiritual. Dahil alam natin na ang kamatayan ay tulad ng pagtulog at na ang aming susunod na malay na sandali pagkatapos ng kamatayan
ay ang muling pagkabuhay. Maaari nating harapin ang hinaharap na may kumpiyansa at kapayapaan. Hindi natin kailangang matakot ang kamatayan bilang isang malay, tao na paglalakbay sa hindi alam, at hindi rin natin kailangang mag-alala tungkol sa kung ano ang nararanasan ng ating mga mahal sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang pag-unawa na ito ay nagpapalaya sa atin upang ituon ang mga pinakamahalagang bagay, ang ating kaugnayan sa Diyos, ang ating paglilingkod sa iba, at ang ating paghahanda sa pagbabalik ni Kristo. Pinoprotektahan din ito sa amin mula sa pagiging malinlang ng mga nagsasabing nakikipag-usap sa mga patay o nangangako na magbigay ng impormasyon tungkol sa mga namatay na mahal sa buhay. Malinaw na ipinagbabawal ng Biblia ang gayong mga kasanayan at binabalaan na buksan nila ang mga tao hanggang sa demonyong panlilinlang sa halip na tunay na pakikipag-ugnay sa mga patay. Sa halip na maghanap ng koneksyon sa mga patay, dapat nating ituon ang pagpapalakas ng ating koneksyon sa buhay na Diyos na may kapangyarihang itaas ang mga patay at magbigay ng buhay na walang hanggan. Ang pananaw sa Biblia na ito ay nagdudulot ng kalinawan sa maraming nakalilito na mga espiritual na katanungan at tumutulong sa amin na maiwasan ang emosyonal na pagmamanipula at espiritual na panlilinlang na madalas nakasama ang mga maling turo tungkol sa buhay. Habang patuloy nating ginalugad kung ano ang inihayag ng Biblia tungkol sa kamatayan at kawalang hanggan, matutuklasan mo ang higit pang mga kadahilanan na magtiwala ng lubusan sa salita ng Diyos kaysa sa mga tradisyon ng tao o tanyag na paniniwala. Sa buong kasaysayan, ang mga tao ay nabighani sa posibilidad na makipag-usap sa mga patay, ngunit ang Biblia ay naglalaman ng mahigpit na mga babala tungkol sa mga gawi na hindi natin pinapansin sa ating sariling peligro. Sa Deuteronomio 8:10-12, malinaw na ipinagbabawal ng Diyos ang kanyang mga tao na makisali sa paghula, mangkukulam, pagbibigay kahulugan sa mga omens, pangkukulam, paghahagis ng mga spells, mga medium ng pagkonsulta, o naghahangad na makipag-usap sa mga patay. Ang mga ito ay hindi makatwirang mga paghihigpit ngunit ang mga hangganan ng proteksyon na itinatag ng isang mapagmahal na Diyos na nauunawaan ang mga espiritual na panganib na kasangkot sa mga nasabing aktibidad. Kapag tinangka ng mga tao na makipag-ugnay sa mga patay, hindi talaga sila nakikipag-usap sa kanilang mga iniwan na mahal sa buhay, ngunit binubuksan ang kanilang sarili hanggang sa demonyong panlilinlang. Si Satanas at ang kanyang mga nahulog na anghel ay masters ng disguise at pagmamanipula na may kakayahang ipahiwatig ang mga patay upang maalis ang mga tao sa katotohanan ng Diyos. Ang mga espiritu na tumugon sa mga seances, mga board ng Ouija, at iba pang mga kasanayan sa okulto ay hindi ang mga kaluluwa ng namatay, ngunit masasamang mga nilalang na naghahangad, na linlangin at sirain. Ito ang dahilan kung bakit tinawag ng Diyos ang gayong mga kasanayan na kasuklam-suklam. Hindi dahil nais niyang limitahan ang ating kaalaman, ngunit dahil nais niyang protektahan tayo mula sa mga espiritual na puwersa na naghahanap ng ating pinsala. Ito ay tulad ng isang magulang na nagbabala sa kanilang anak na huwag makipag-usap sa mga estranghero. Ang paghihigpit ay nagmula sa pag-ibig at karunungan, hindi mula sa isang pagnanais na kontrolin. Kapag nauunawaan natin ang totoong katangian ng mga espiritual na panganib na ito, maaari nating pahalagahan ang mga proteksyon na utos ng Diyos at maiwasan ang mga kasanayan na tila hindi nakakapinsala ngunit talagang nakamamatay sa espiritual. Ang biblikal na account ng konsultasyon ni King Saul sa medium sa Endor ay nagbibigay ng isang malungkot na halimbawa ng mga kahihinatnan ng paghanap ng gabay mula sa mga patay. Noong 1 Samuel 28, nabasa natin kung paano si Saul, na desperado para sa direksyon at tinanggihan ng Diyos dahil sa kanyang pagsuway, hinanap ang isang daluyan upang makipag-ugnay kay Propeta Samuel na namatay. Ang susunod na nangyari ay hindi isang tunay na komunikasyon kay Samuel ngunit isang demonyong panlilinlang na humantong sa huling pagbagsak at kamatayan ni Saul. Itinala ng Biblia na namatay si Saul dahil hindi siya tapat sa Panginoon, hindi niya pinanatili ang salita ng Panginoon at kumonsulta sa isang daluyan para sa gabay, at hindi nagtanong tungkol sa Panginoon. 1 Chronica 10:13-14. Ang talatang ito ay malinaw na nagpapakita na ang mga medium ng pagkonsulta at naghahangad na makipag-usap sa mga patay ay hindi lamang mapanganib sa espiritual,
ngunit maaaring humantong sa pagkawasak sa pisikal at espiritual. Ang kwento ni Saul ay nagsisilbing babala sa lahat na maaaring matukso na maghanap ng supernatural na patnubay mula sa mga mapagkukunan maliban sa Diyos. Sa halip na mahanap ang kaginhawaan o direksyon na hinanap niya, nakatanggap si Saul ng isang mensahe ng kapahamakan na nagbuklod ng kanyang kapalaran. Ito ay madalas na pattern na may mga kasanayan sa okulto. Ipinangako nila ang kaalaman at ginhawa, ngunit naghahatid ng takot at pagkawasak. Ito ay tulad ng pag-inom ng laso na disguised bilang gamot. Maaaring tikman ang matamis sa una, ngunit ang resulta ay palaging nakakapinsala. Sa totoo lang, ito ang dahilan kung bakit ang mga babala ng Diyos tungkol sa espiritismo ay kagyat at ganap. Alam niya ang mga nagwawasak na mga kahihinatnan na naghihintay sa mga hindi pinapansin ang kanyang mga hangganan na proteksyon. Ang mga modernong espiritismo ay madalas na nakikilala ang sarili sa mas tanggap na mga forma. Ngunit ang mga espiritual na panganib ay mananatiling pareho kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa tradisyonal na mga seances o kontemporaryong kasanayan tulad ng channeling, pagbabasa ng psychic o pangangaso ng multo. Maraming mga tao ngayon ang nahuhuli sa mga aktibidad na ito dahil sa usisa o kalungkutan. Hindi na pagtanto na nakikisali sila sa parehong mga kasanayan na kinundena ng Diyos noong sinaunang panahon. Ang mga palabas sa telebisyon, pelikula, at mga libro ay may romantikong komunikasyon sa mga patay na tila hindi nakakapinsala o kahit pakinabang, ngunit ang mga babala ng Biblia ay hindi nagbago sa mga uso sa kultura. Kapag ang mga tao ay gumagamit ng mga board ng Ouija, bisitahin ng psychics, o lumahok sa mga paranormal na pagsisiyasat, binubuksan nila ang mga espiritual na pintuan na dapat manatiling sarado. Ang impormasyong natanggap sa pamamagitan ng mga channel na ito ay maaaring mukhang tumpak o nakakaaliw. Ngunit nagmula ito sa mga mapagkukunan na panimula na tutol sa Diyos at sa kanyang katotohanan. Kahit na ang mga mensahe ay tila positibo o mapagmahal, dinisenyo nila upang maalis ang mga tao sa ebanghelyo at sa espiritual na pagkaalipin. Mahalagang maunawaan na si Satanas ay hindi palaging lilitaw bilang isang malinaw na kaaway. Madalas, niyang ipinagpapalagay ang kanyang sarili bilang isang anghel ng ilaw. Tumen mga taga-Korinto upang masiraan ang mga tao ng mas epektibo. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ang pag-unawa pagdating sa mga bagay na espiritual. Dapat nating subukan ang bawat espiritu at bawat mensahe laban sa katotohanan ng salita ng Diyos, na tinanggihan ang anumang bagay na sumasalungat sa turo ng Biblia kahit na kung paano ito nakakaakit. Ang pansamantalang kaginhawahan o kaguluhan na maaaring magmula sa mga kasanayan sa okulto ay hindi kailanman nagkakahalaga ng espiritual na presyo na dapat bayaran. Ang pagtaas ng espiritismo sa ating modernong mundo ay partikular na tungkol sapagkat madalas na target nito ang mga tao sa kanilang mahina na sandali kapag nalulungkot sila sa pagkawala ng mga mahal sa buhay o naghahanap ng direksyon para sa mga mahihirap na pagpapasya. Ang kalungkutan ay maaring gawing desperado ang mga tao para sa anumang koneksyon sa kanilang mga naiwan na miyembro ng pamilya o mga kaibigan, at ang mga taong walang prinsipyo ay madalas na sinasamantala ang desperasyon na ito para sa kita, sa pananalapi o personal na kapangyarihan. Ngunit kahit na ang mga tao ay nakikibahagi sa mga kasanayan sa espiritual na may taimtim na motibo, ang mga espiritual na kahihinatnan ay nananatiling pareho. Itinuturo ng Biblia na ang ating kaginhawaan sa mga oras ng pagkawala ay dapat magmula sa Diyos mismo, hindi mula sa mga pagtatangka na makipag-ugnay sa mga patay. Nangako si Jesus na malapit sa brokenhearted, awit 35:18, at upang aliwin ang mga nagdadalamhati, Mateo 5:4. Ang banal na espiritu ay tinawag na Comforter, Juan 4:26, sapagkat nagbibigay siya ng tunay na kapayapaan at pagpapagaling na walang mag-alok na kasanayan. Kapag lumingon tayo sa Diyos sa ating panahon ng pangangailangan, nakakatanggap tayo ng ginhawa na nagmula sa mapagkukunan ng lahat ng katotohanan at pag-ibig. Kapag bumaling tayo sa mga kasanayan sa espiritual, binubuksan natin ang ating sarili sa panlilinlang at pang-aapi na maaaring magkaroon ng pangmatagalang negatibong epekto sa ating buhay at relasyon. Ito ay tulad ng pagpili ng isang pekeng
Kamot kapag ang tunay na lunas ay malayang magagamit, bakit tumira para sa isang bagay na nakakapinsala kapag nag-aalok ang Diyos ng tunay na pagpapagaling? Buweno, ang sagot ay madalas na hindi nauunawa ng mga tao ang mga espiritual na katotohanan na kasangkot o sila ay nalinlang sa mga kasinungalingan ng kaaway tungkol sa kung ano ang maibibigay ng mga gawin na ito. Para sa mga nasangkot na, sa mga kasanayan sa espiritual, may pag-asa at kalayaan na magagamit sa pamamagitan ni Hesukristo. Itinala ng Biblia ang maraming mga pagkakataon ng mga tao na naihatid mula sa okulteng pagkaalipin nang lumingon sila sa Diyos, sa pagsisisi at pananampalataya. Sa mga Gawa 19:18-19, nabasa namin ang tungkol sa mga bagong mananampalataya sa Efeso na dumating at hayagang inamin ang kanilang mga kasanayan at sinunog ang kanilang mga magic libro sa publiko. Kahit na nagkakahalaga sila ng maraming pera, ipinapakita nito ang kahalagahan ng ganap na pagtalikod at pag-alis ng lahat ng mga koneksyon sa mga kasanayan sa okulto pagdating kay Kristo. Hindi sapat na ihinto lamang ang pakikilahok. Dapat nating aktibong tanggihan ang mga kasanayang ito at alisin ang anumang mga bagay o materyales na nauugnay sa kanila mula sa ating buhay. Ang Diyos ay mas malakas kaysa sa anumang demonyong puwersa at maaari niyang ganap na palayain ang mga tao mula sa espiritual na pagkaalipin na nagre-resulta mula sa paglahok sa espiritismo. Gayunpaman, ang kalayaan na ito ay nangangailangan ng tunay na pagsisisi, pananampalataya kay Kristo, at madalas na ang suporta ng mga may sapat na gulang na maaaring magbigay ng gabay at panalangin. Kung nasangkot ka sa anumang anyo ng espiritismo, huwag mawalan ng pag-asa. Ang biyaya ng Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang kasalanan at ang kanyang kapangyarihan ay mas malaki kaysa sa anumang espiritual na puwersa na maaaring makaapekto sa iyong buhay. Ang susi ay upang lumiko kay Hesukristo, aminin ang iyong pagkakasangkot sa mga gawin na ito at hilingin ang kanyang kapatawaran at proteksyon. Maraming mga tao ang natagpuan ang kumpletong kalayaan at kapayapaan sa pamamagitan ng prosesong ito na natuklasan na ang pag-ibig at ginhawa ng Diyos ay lumampas sa anumang inaakala nilang natatanggap nila sa pamamagitan ng mga kasanayan sa okulto. Habang patuloy nating ginalugad ang mga katotohanan sa Biblia tungkol sa kamatayan at kawalang hanggan, makikita mo ng mas malinaw kung bakit ang paraan ng Diyos ay palaging ang pinakamahusay na paraan. Kapag dumating ang sandali ng kamatayan, ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng isang maganda at nakakaaliw na paglalarawan kung ano ang mangyayari sa espiritu ng tao. Sinasabi sa amin ng Ecclesiastes 12:7 na ang alikabok ay bumalik sa lupa na nagmula at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Ang talatang ito ay nagpapakita ng dalawahan na katangian ng kamatayan ng tao, habang ang ating mga pisikal na katawan ay bumalik sa lupa kung saan sila nabuo, ang ating mga espiritu ay bumalik sa kanilang banal na mapagkukunan. Hindi lamang ito patula na wika, ngunit isang literal na paglalarawan ng paghihiwalay na nangyayari sa kamatayan. Ang espiritu na siyang hininga ng buhay na hininga ng Diyos kay Adan, Genesis 2:7, ay bumalik sa lumikha nito kapag natapos ang ating paglalakbay sa lupa. Ang katotohanang ito ay dapat magdala ng matinding kaginhawaan sa mga mananampalataya sapagkat nangangahulugan ito na ang pinakamahalagang bahagi ng kung sino tayo, ang ating espiritu, ay diretso na bumalik sa Diyos sa kamatayan. Ito ay tulad ng isang ilog na bumalik sa pinagmulan nito o isang bata na umuwi sa kanilang ama. Ang espiritu ay hindi gumagala ng walang layunin o mawala sa isang lugar sa pagitan ng lupa at langit. Dumiretso ito sa isa na lumikha nito at alam ito ng malalim. Ang banal na pagsasama, sama na ito ay kaagad at tiyak para sa bawat tao na namatay anuman ang kanilang espiritual na kalagayan, sapagkat ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng buhay at ang tunay na patutunguhan ng lahat ng mga espiritu. Gayunpaman, ang karanasan ng pagbabalik na ito ay magkakaiba. Iba depende sa kung ang tao ay namatay sa pananampalataya o sa paghihimagsik laban sa Diyos. Ang konsepto ng espiritu na bumalik sa Diyos ay tumutulong sa atin na maunawaan ang pansamantalang katangian ng paghihiwalay sa pagitan ng katawan at espiritu sa kamatayan. Habang ang paghihiwalay na ito ay totoo at makabuluhan, hindi ito permanente para sa mga kabilang kay Kristo. Itinuturo ng Biblia na sa muling pagkabuhay, ang ating mga espiritu ay muling makakasama sa mga pinarangalan na katawan na hindi na
makakaranas ng kamatayan, pagkabulok o paghihiwalay. Ito ang dahilan kung bakit ang kamatayan ay inilarawan bilang pagtulog sa banal na kasulatan. Tulad ng pagtulog ay isang pansamantalang estado nang walang malay bago gumising, ang kamatayan ay isang pansamantalang paghihiwalay bago ang maluwalhating pagsasama, sama ng espiritu at katawan sa pagbabalik ni Kristo. Ipinahayag ni Pablo ang pag-asang ito ng maganda nang isulat niya ang tungkol sa aming earthly tent, na nawasak ngunit ang pagkakaroon ng isang gusali mula sa Diyos, isang walang hanggang bahay sa langit, hindi itinayo ng mga kamay ng tao. 2 mga taga-Korinto 1:1. Ang pagbabalik ng Espiritu sa Diyos ay tulad ng isang pansamantalang pag-uwi bago ang permanenteng pagtatatag ng ating walang hanggang tirahan. Ang pag-unawa na ito ay dapat magbago kung paano natin tinitingnan ang kamatayan, hindi bilang isang trahedya na pagtatapos ngunit bilang isang kinakailangang hakbang sa plano ng Diyos para sa ating tunay na pagluwalhati. Katulad ito sa kung paano dapat mamatay ang isang uod upang mabago ang isang butterfly. Ang uod ay hindi tumitigil na umiiral. Ito ay nabago sa isang bagay na mas maganda at may kakayahang kaysa sa dati. Sa totoo lang, ang pagkakatulad na ito ay tumutulong sa amin na pahalagahan kung bakit dinisenyo ng Diyos ang kamatayan bilang bahagi ng proseso ng pagtubos sa halip na isalin lamang ang lahat ng direkta sa langit. Para sa mga mananampalataya, ang pagbabalik ng Espiritu sa Diyos ay kumakatawan sa pagkumpleto ng kanilang pangmundo na paglalakbay at ang simula ng kanilang walang hanggang pahinga sa piling ng Diyos. Habang itinuturo ng Biblia na ang mga patay ay walang malay hanggang sa pagkabuhay na mag-uli, sinisiguro din nito na mula sa pananaw ng Diyos, ligtas ang ating mga espiritu sa kanyang pagpapanatili. Ito ay tulad ng pagtiwala sa isang mahalagang kayamanan sa pinakaligtas na vault sa universo. Maaari tayong magkaroon ng kumpletong kumpiyansa na ito ay perpektong mapangalagaan hanggang sa araw ng pagtubos. Ang katotohanan ito ay dapat alisin ang anumang pagkabalisa tungkol sa kung ano ang mangyayari sa ating mga mahal sa buhay na namatay sa pananampalataya. Ang kanilang mga espiritu ay hindi gumagala o nagdurusa, nasa pinakaligtas silang posibleng lugar, kasama mismo ng Diyos. Ginagamit ng Biblia ang magagandang imahinasyon ng mga kaluluwa na sa ilalim ng dambana sa presensya ng Diyos, pahayag 9, na sumisimbolo sa kanilang seguridad at karangalan sa paningin ng Diyos. Hindi ito nangangahulugan na sila ay may kamalayan at aktibo, ngunit sa halip na sila ay ganap na ligtas at perpektong mapangalagaan hanggang sa muling pagkabuhay. Kapag bumalik si Kristo, ang mga espiritu na ito ay muling makakasama sa mga pinarangalan na katawan at makakaranas ng kapunuan ng buhay na walang hanggan. Ito ay tulad ng mga buto na nakatanim sa lupa, mukhang patay na sila, ngunit talagang handa na sila para sa isang maluwalhating muling pagkabuhay sa bagong buhay. Ang pananaw na ito ay dapat punan ng mga mananampalataya ng pag-asa at pag-asa sa halip na takot tungkol sa kamatayan. Ang pagbabalik ng Espiritu sa Diyos ay nagtatampok din ng pananagutan na mayroon ng bawat tao sa kanilang tagalikha. Yamang ang Diyos ang mapagkukunan ng lahat ng buhay at ang patutunguhan ng lahat ng mga espiritu. Ang bawat tao ay sa wakas ay magbibigay ng account sa Kanya para sa kung paano nila ginamit ang buhay na ibinigay niya sa kanila. Hindi ito nangangahulugang takutin tayo, ngunit upang ipaalala sa amin ang kahalagahan ng pamumuhay na may walang hanggang pananaw. Ang ating mga espiritu na ang walang hanggang bahagi ng ating pagkatao ay babalik sa Diyos anuman ang nabuhay natin, ngunit ang kondisyon kung saan sila bumalik ay matukoy ang ating walang hanggang karanasan para sa mga tumanggap kay Hesukristo bilang kanilang tagapagligtas. Ang kanilang mga espiritu ay bumalik sa Diyos na nakasuot ng katuwiran ni Kristo, na tinanggap bilang mga minamahal na bata na umuwi. Para sa mga tumanggi sa alok ng Diyos ng kaligtasan, ang kanilang mga espiritu ay bumalik upang harapin ang paghatol na pinili nila sa pamamagitan ng pagtanggi sa kanyang biyaya. Ang katotohanan ito ay dapat mag-udyok sa atin na suriin ang aming espiritual na kondisyon at matiyak na handa kaming matugunan ang ating lumikha. Dapat din itong magbigay ng inspirasyon sa atin na ibahagi ang ebanghelyo sa iba. Alam na ang bawat tao na nakatagpo natin ay may espiritu na magbabalik sa Diyos. Ang tanong ay hindi kung ang ating mga espiritu ay babalik sa Diyos. Ang tanong ay kung babalik pa sila bilang mga pinatawad na bata o bilang mga rebelde na nahaharap sa paghuhusga.
Bueno, kapag inilagay mo ito sa ganoong paraan, malinaw kung bakit ang desisyon na sundin si Kristo ang pinakamahalagang pagpipilian na maaaring gawin ng sino man. Ang pag-unawa na ang ating mga espiritu ay bumalik sa Diyos ay dapat ding maimpluwensyahan kung paano tayo nabubuhay araw-araw at kung paano natin tinitingnan ang ating mga responsibilidad sa lupa. Yamang ang ating mga espiritu ay walang hanggan at mapapalabas ang ating mga pisikal na katawan, dapat nating unahin ang mga espiritual na bagay sa mga alalahanin na material. Hindi ito nangangahulugang dapat nating pabayaan ang ating mga responsibilidad sa lupa, ngunit sa halip ay dapat nating lapitan ang mga ito ng walang hanggang pananaw. Ang bawat desisyon na ginagawa natin, ang bawat ugnayan na itinatayo natin, at ang bawat kilos na ating ginagawa ay dapat suriin sa katotohanan na ang ating mga espiritu ay babalik sa Diyos. Nabubuhay ba tayo sa paraang pinarangalan ang nagbigay sa atin ng buhay? Ginagamit ba natin ang ating oras, talento at mga mapagkukunan para sa mga bagay na may walang hanggang halaga? Inihahanda ba natin ang ating sarili at ang iba pa sa araw na ang ating mga espiritu ay babalik sa kanilang tagali? Ang mga katanungang ito ay dapat gabayan ng aming pang-araw, araw na mga pagpipilian at tulungan kaming mapanatili ang pagtuon sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ang kaalaman na ang ating mga espiritu ay babalik sa Diyos ay dapat ding magdala ng malaking kaginhawaan sa mga oras ng pagdurusa o kahirapan. Hindi mahalaga kung ano ang kinakaharap natin sa buhay na ito. Pansamantala ito kumpara sa walang hanggang katotohanan ng pagiging kasama ng Diyos. Ang aming mga espiritu na kung saan ay ang tunay na sa amin ay nakalaan para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa anumang maalok sa mundong ito. Ang pag-asa na ito ay maaring mapanatili tayo sa pamamagitan ng pinakamadilim na mga lambak at mag-udyok sa atin na magtiyaga sa pananampalataya hanggang sa makumpleto ang ating paglalakbay sa lupa. Habang patuloy nating ginalugad ang pagtuturo sa Biblia tungkol sa kamatayan at pagkabuhay na mag-uli, matutuklasan mo ang higit pang mga kadahilanan upang mabuhay ng may kumpiyansa at pag-asa. Ang isa sa mga pinakanakakaaliw at nag-iilaw na mga paraan na inilarawan ni Jesus ang kamatayan ay sa pamamagitan ng paghahambing nito sa pagtulog, at ang pagkakatulad na ito ay nagbibigay ng malalim na pananaw sa totoong katangian ng kung ano ang mangyayari kapag namatay tayo. Sa Juan 11:11, kapag pinag-uusapan ang tungkol kay Lazaro, sinabi ni Jesus, "Ang aming kaibigan na si Lazaro ay natutulog, ngunit pupunta ako na baka gisingin ko siya." Ito ay hindi lamang isang banayad na euphemism upang mapahina ang malupit na katotohanan ng kamatayan. Ito ay isang tumpak na paglalarawan ng kamatayan mula sa walang hanggang pananaw ng Diyos. Kung paanong ang pagtulog ay isang pansamantalang estado ng walang malay na kung saan maaari tayong magising, ang kamatayan ay isang pansamantalang kondisyon kung saan ang mga mananampalataya ay magising sa muling pagkabuhay. Kapag natutulog tayo, wala tayong kamalayan sa pagpasa ng oras. Ipinikit natin ang ating mga mata at tila sa susunod na sandali buksan natin sila kahit na lumipas ang mga oras. Katulad nito, kapag namatay ang mga mananampalataya, ang kanilang susunod na malay-tao na sandali ay ang muling pagkabuhay kapag bumalik si Kristo. Anuman ang kung gaano karaming oras ang lumipas sa mundo, ang pag-uunawa na ito ay nagbabago sa aming buong pananaw sa kamatayan. Tinanggal ang karamihan sa takot at misteryo nito. Ito ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng pagtingin sa kamatayan na nahuhulog sa isang madilim na kailaliman kumpara sa nakikita ito na nakahiga para sa isang mapayapang pahinga bago magising sa paraiso. Ipinapaliwanag din ang pagkakatulad ng pagtulog kung bakit patuloy na pinag-uusapan ng Biblia ang pagkabuhay na mag-uli bilang isang paggising, at kung bakit ang kamatayan ay nawalan ng pagkantot para sa mga nagtitiwala kay Kristo. Ang paghahambing ng kamatayan sa pagtulog ay tumutulong din sa amin na maunawaan kung bakit ang muling pagkabuhay ay tulad ng isang pangunahing tema sa pananampalataya ng Kristiyano. Kung ang kamatayan ay tunay na pagtatapos ng pagkakaroon, walang posibilidad na magising. Ngunit tulad ng maaari nating gisingin ang isang tao mula sa natural na pagtulog, ang Diyos ay may kapangyarihang gisingin ang mga patay mula sa kanilang pagtulog ng kamatayan. Ipinakita ni Jesus ang kapangyarihang ito nang itinaas niya si Lazaro, anak ng biyuda, at anak na babae ni Jairus mula sa mga patay,
Ang mga ito ay hindi lamang mahimalang pagpapagaling, ngunit mga preview ng pangkalahatang pagkabuhay na mag-aasawa kapag bumalik si Kristo. Sa bawat kaso, tinawag lamang ni Jesus ang patay na tao. Tulad ng maaari nating gisingin ang isang tao mula sa isang matulog na pagtulog. Ang pinakamakabuluhang pagpapakita ng kapangyarihang ito ay ang sariling muling pagkabuhay ni Jesus, na napatunayan na ang kamatayan ay hindi ang pangwakas na salita para sa mga kabilang sa Diyos. Nang bumangon si Jesus mula sa mga patay, siya ay naging ang mga first fruits ng mga nakatulog. From US mga taga-Korinto 15:20. Nangangahulugang siya ang una sa marami na magising mula sa pagtulog ng kamatayan. Nagbibigay ito sa amin ng lubos na tiwala na ang nangyari kay Jesus ay mangyayari din sa lahat ng mga mananampalataya. Magigising tayo mula sa pagtulog ng kamatayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang preview ng isang pelikula na nagpapakita sa iyo ng pagtatapos. Maaari mong panoorin ang natitira ng may kumpiyansa dahil alam mo kung paano ito lumiliko. Sa totoo lang, ito ang dahilan kung bakit ang mga Kristiyano ay maaring harapin ang kamatayan na may kapayapaan kaysa sa gulat. Alam na hindi ito isang pagtatapos ngunit isang pansamantalang pause bago magsimula ang tunay na pakikipagsapalaran. Nagbibigay din ang pagkakatulad ng pagtulog sa mga taong nagdadalamhati sa pagkawala ng mga mahal sa buhay na namatay sa pananampalataya. Kapag ang isang taong mahal natin ay natutulog, hindi tayo magdadalamhati na parang hindi na natin sila makikita. Alam namin na magigising sila at mabago. Katulad nito, kapag namatay ang mga naniniwala, hindi sila nawala ng tuluyan. Natutulog lang sila hanggang sa umaga ng muling pagkabuhay kung magising sila sa mga pinarangalan na katawan na hindi na muling makakaranas ng sakit o kamatayan. Ang pananaw na ito ay hindi tinanggal ang likas na kalungkutan na may pansamantalang paghihiwalay, ngunit nagbibigay ito ng pag-asa na lumampas sa kalungkutan. Hinikayat ni Pablo ang mga mananampalataya ng Tesalonia na may katotohanan ito, na nagsasabi sa kanila na huwag magdalamhati tulad ng nalalabi sa sangkatauhan na walang pag-asa. 1 Thessalonica 4:13. Ang pagkakaiba sa pagitan ng Kristiyanong kalungkutan at makamundong kalungkutan ay ang pag-asa ng pagkabuhay na muli. Tayo ay kalungkutan dahil napalampas natin ang ating mga mahal sa buhay, ngunit hindi tayo nawalan ng pag-asa dahil alam natin na makikita natin sila muli. Ito ay tulad ng magpaalam sa isang taong pupunta sa mahabang paglalakbay. Nalulungkot kang makita silang pumunta, ngunit hindi ka nasisira dahil alam mong babalik sila. Ang pagtulog ng kamatayan ay higit na nakakaaliw kaysa sa pagkakatulad na ito ay nagmumungkahi dahil ang ating mga mahal sa buhay na namatay kay Kristo ay magising sa isang bagay na walang hanggan kaysa sa anumang naranasan nila sa buhay na ito. Magkakaroon sila ng perpektong katawan, perpektong kalusugan, at perpektong kagalakan para sa lahat ng kawalang hanggan. Ang pag-unawa sa kamatayan bilang pagtulog ay tumutulong din sa atin na pahalagahan ang awa at karunungan ng Diyos sa kanyang disenyo ng pagkamatay ng tao. Kung ang mga tao ay nanatiling malay pagkatapos ng kamatayan, ang karanasan ay maaaring maging pahirap para sa mga nahaharap sa paghuhusga o pagkabigo, para sa mga mananampalataya na kailangang maghintay ng sinasadya para sa pagkabuhay na mag-uli. Ngunit ang Diyos, sa kanyang pakikiramay, dinisenyo kamatayan bilang isang mapayapang pagtulog kung saan ang oras ay hindi napansin hanggang sa maluwalhating pagising. Ito ay partikular na maawain para sa mga namamatay sa matinding sakit o pagdurusa. Ang kanilang susunod na malay tao na sandali ay magiging isa sa perpektong kalusugan at kagalakan. Matalino din ito sapagkat pinipigilan nito ang mga patay na makagambala sa buhay ng buhay o nagagambala sa mga alalahanin sa lupa. Ang pagtulog ng kamatayan ay nagbibigay daan para sa isang malinis na pahinga sa pagitan ng buhay na ito at sa susunod. Tinitiyak na ang aming focus ay nananatili sa aming kasalukuyang mga responsibilidad kaysa sa pakikipag-usap sa mga patay. Pinipigilan din ng disenyo na ito ang uri ng espiritual na pagkalito na magreresulta kung ang mga patay ay may malay at makikipag-usap sa buhay. Isipin ang mga kaguluhan na magreresulta kung ang bawat namatay na tao ay maaaring makipag-ugnay sa kanilang mga kamag-anak na buhay. Ito ay ganap na makagambala sa likas na pagkakasunod. Sunod at gawin itong imposible na makilala sa pagitan
ng tunay na espiritual na patnubay at imahinasyon ng tao. Bueno, kapag iniisip mo ito, ang disenyo ng kamatayan ng Diyos bilang pagtulog ay pinoprotektahan ang buhay at ang mga patay mula sa hindi kinakailangang mga komplikasyon at espiritual na panganib. Ang pagtuturo sa Biblia tungkol sa kamatayan bilang pagtulog ay dapat ding maimpluwensyahan kung paano tayo naghahanda para sa ating sariling kamatayan at kung paano natin tinutulungan ang iba na maghanda para sa kanila. Tulad ng paghahanda natin para sa pagtulog ng magandang gabi sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga kinakailangang gawain at gawing komportable ang ating sarili, dapat tayong maghanda para sa kamatayan sa pamamagitan ng pagtiyak na ang ating espiritual na kalagayan ay tama sa Diyos at ang ating mga giawain sa lupa ay maayos. Hindi ito nangangahulugan na dapat tayong manirahan sa labis na pag-abala sa kamatayan, ngunit sa halip ay dapat nating mapanatili ang isang kahandaan na handa na tuwing darating ang kamatayan, mahaharap natin ito ng may kapayapaan. Para sa mga mananampalataya, ang paghahanda para sa kamatayan ay tulad ng paghahanda para sa pinakamahusay na pagtulog ng ating buhay. Isa kung saan magigising tayo sa walang hanggang kagalakan at perpektong kalusugan. Ang paghahanda na ito ay nagsasangkot sa pagpapanatili ng ating kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal at pag-aaral sa Biblia na naninirahan sa pagsunod sa kanyang mga utos at pagbabahagi ng kanyang pag-ibig sa iba. Nangangahulugan din ito na pakawalan ang mga kalakip sa lupa na maaaring mag-atubili tayo sa makatulog pagdating ng ating oras. Kung mas naiintindihan natin ang tungkol sa maluwalhating paggising na naghihintay sa mga mananampalataya, mas hindi natin matatakot ang pansamantalang pagtulog ng kamatayan habang patuloy nating ginalugad kung ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Matutuklasan mo ang higit pang mga kadahilanan upang tingnan ang kamatayan hindi bilang isang kaaway na matakot, ngunit bilang isang pintuan sa lahat ng iyong inaasahan na ang muling pagkabuhay ng mga patay ay nakatayo bilang ang pag-asa ng Kristiyanong pananampalataya at ang panghuli pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa kamatayan mismo. Ipinahayag ni Pablo sa mga taga ni Corinto 15:52 na sa isang flash, sa twinkling ng isang mata, sa huling trumpeta, ang mga patay ay itataas at mababago tayo. Hindi ito isang unting proseso o isang talinghaga na pagbabagong anyo. Ito ay isang agarang, makahimalang kaganapan na magaganap kapag si Hesukristo ay bumalik sa mundo. Ang pagkabuhay na mag-uli ay kumakatawan sa muling pagsasama ng espiritu at katawan, ngunit hindi lamang anumang katawan, isang niluwalhati, perpekto na katawan na hindi na makakaranas ng kamatayan, pagkabulok, sakit o limitasyon. Ito ang dahilan kung bakit ang muling pagkabuhay ay tinawag na mapalad na pag-asa ng mga mananampalataya. Tito 2:13. Ito ang sandali na ang lahat ng ipinangako ng Diyos ay ganap na maisa sa katuparan. Ang mga patay kay Kristo ay gisingin mula sa kanilang pagtulog ng kamatayan at bibigyan ng mga katawan tulad ng niluwalhati ng katawan ni Kristo na may kakayahang umiiral sa walang hanggang kaharian habang pinapanatili ang kanilang mahahalagang sangkatauhan. Ito ay tulad ng pag-upgrade mula sa isang pansamantalang tolda hanggang sa isang permanenteng mansyon o pangangalakal sa isang luma, pagod na kotse para sa isang perpektong sasakyan na hindi kailanman masisira. Ang pagkabuhay na mag-uli ay hindi lamang tungkol sa buhay. Ito ay tungkol sa pagiging mababago sa uri ng mga nilalang na palaging inilaan tayo ng Diyos. Ang pag-asang ito ay dapat punan ng bawat mananampalataya sa pag-asa at kagalakan. Alam na ang aming pinakamahusay na mga araw ay hindi sa likod namin ngunit nauna sa amin. Ano ang gumagawa ng pagkabuhay na mag-uli para sa mga mananampalataya ay batay sa muling pagkabuhay ni Hesukristo mismo. Hindi lamang ipinangako ni Jesus na ang mga patay ay itataas. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagtaas mula sa mga patay sa ikatlong araw pagkatapos ng kanyang pagpapako sa krus. Ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi lamang pagbabalik sa ordinaryong buhay tulad ng naranasan ni Lazaro, ngunit isang pagbabagong anyo sa niluwalhati na buhay na nagsisilbing pattern para sa lahat ng mga muling pagkabuhay. Tinatawag ni Pablo si Jesus na ang mga first fruits ng mga nakatulog o mga taga Corinto 15:15 na nangangahulugang siya ang una sa isang mahusay na
Aani ng muling pagkabuhay na susundan. Kapag nakikita natin kung ano ang kagaya ng muling pagkabuhay ni Jesus, maaring lumitaw at mawala upang dumaan sa mga solidong pader, subalit sapat pa rin ang pisikal upang kumain ng pagkain at magdala ng mga scars ng pagpapako sa krus. Nakakakuha tayo ng isang sulyap sa kung ano ang magiging tulad ng ating sariling mga katawan ng pagkabuhay na mag-uli. Makikilala nila tayo, ngunit perpekto at maluwalhati na lampas sa ating kasalukuyang imahinasyon. Ito ay tulad ng nakakakita ng isang preview ng manghang pelikula na nagawa. Alam mo na ang buong karanasan ay magiging mas mahusay kaysa sa kung ano ang iyong sulyap. Ang katiyakan ng ating pagkabuhay na mag-uli ay kasing solid ng makasaysayang katotohanan ng muling pagkabuhay ni Jesus, na kung saan ay isa sa mga pinakamahusay na nadokumentong mga kaganapan sa sinaunang kasaysayan. Sa totoo lang, ito ang dahilan kung bakit natatangi ang Kristyanismo sa mga relihiyon sa mundo. Hindi ito batay sa mga ideya ng pilosopiko o mga turo sa moral na nag-iisa, ngunit sa isang makasaysayang kaganapan na nagbago ang lahat. Inilarawan ng Biblia ang dalawang magkakaibang muling pagkabuhay na magaganap sa iba't ibang oras, at ang pag-unawa ay makakatulong ito sa amin na maunawaan ang plano ng Diyos para sa kasaysayan ng tao. Ang unang pagkabuhay na mag-uli na nabanggit sa Apokalipsis 20:6 ay nagsasangkot lamang sa mga namatay sa pananampalataya. Itataas sila kapag bumalik si Kristo upang maitaguyod ang kanyang kaharian sa mundo. Ito ang pagkabuhay na mag-uli na tinutukoy ni Pablo kapag pinag-uusapan niya ang mga patay kay Kristo na tumataas muna, 1 Thessalonica 4:16. Ang mga mananampalataya na ito ay makakatanggap ng mga maluwalhating katawan at maghahari kay Kristo sa panahon ng kanyang millennial kingdom. Ang pangalawang pagkabuhay na mag-uli ay magaganap pagkatapos ng 1,000 taong paghahari ni Kristo at isasama ang lahat ng natitirang patay na itataas para sa pangwakas na paghuhusga. Ang pag-unawa na ito ay dapat mag-udyok sa lahat upang matiyak na sila ay bahagi ng unang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo habang mayroon pa rin silang pagkakataon. Ang pagiging bahagi ng unang muling pagkabuhay ay nangangahulugang hindi lamang pag-iwas sa pangwakas na paghuhusga, kundi pati na rin ang pakikilahok sa maluwalhating kaharian ni Kristo at nakakaranas ng kagalakan ng pagpapasya at paghahari sa Kanya. Ito ay tulad ng inanyayahan na sumali sa nanalong koponan bago ang laro ng kampeonato sa halip na pilitin na maglaro para sa pagkawala ng panig. Ang tiyempo ng mga muling pagkabuhay na ito ay nagpapakita ng hustisya at awa ng Diyos. Binibigyan niya ng pribilehiyo ang mga mananampalataya na mag-uli sa buhay na walang hanggan, habang tinitiyak na ang lahat ay tumatanggap ng patas na paghuhusga ayon sa kanilang mga pagpipilian. Ang likas na katangian ng ating mga muling pagkabuhay na mga katawan ay isa sa mga manghang aspeto ng pagtuturo sa Biblia tungkol sa kabilang buhay. Ipinaliwanag ni Pablo na ang ating mga panglupa na katawan ay nahasik sa kahiya-hiya, ngunit itataas sa kaluwalhatian, inihasik sa kahinaan, ngunit pinalaki ng kapangyarihan, inihasik ng isang likas na katawan, ngunit nagtaas ng isang espiritual na katawan. Por mga taga-Korinto, Kimdin 42:44. Hindi ito nangangahulugan na ang aming mga muling pagkabuhay na mga katawan ay magiging mga espiritu ng imateryal. Ngunit sa halip na sila ay magiging perpektong angkop para sa espiritual na pag-iral habang nananatiling tunay na pisikal. Malaya sila sa lahat ng mga limitasyon at kahinaan na nagpapakilala sa ating kasalukuyang mga katawan. Wala ng sakit, pag-iipon, pagkapagod o kamatayan. Gayunpaman panatilihin nila ang mga mahahalagang katangian na gumagawa sa atin kung sino tayo, kasama na ang ating mga alaala, personalidad at relasyon. Ang katawan ng muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbibigay ng perpektong halimbawa. Malinaw na nakikilala siya sa kanyang mga alagad, makakain ng pagkain at maaaring hawakan, subalit hindi na siya limitado sa pamamagitan ng mga pisikal na hadlang tulad ng mga dingding o distansya. Ang aming mga muling pagkabuhay na mga katawan ay magiging perpektong sasakyan para sa buhay na walang hanggan, na may kakayahang tamasahin ang lahat ng mga kasiyahan at aktibidad ng bagong langit at bagong lupa ng walang anumang mga limitasyon o pagdurusa ng ating kasalukuyang pag-iral.
Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang computer na hindi kailanman nag-crash, hindi kailanman makakakuha ng mga virus, hindi kailanman mabagal, at maaaring magpatakbo ng anumang programa ng perpekto magpakailanman. Bueno, sa totoo lang, mas mahusay ito kaysa doon dahil uusapan natin ang mga perpektong katawan na idinisenyo ng Diyos mismo para sa walang hanggang kagalakan at paglilingkod. Ang pag-asa ng pagkabuhay na mag-uli ay dapat na radikal na magbago kung paano natin nabubuhay ang ating pang-araw na buhay at harapin ang ating kasalukuyang mga pakikibaka. Kapag naiintindihan natin na ang ating kasalukuyang pagdurusa ay pansamantala ngunit ang ating pagkabuhay na pagkabuhay ay walang hanggan, binabago nito ang ating pananaw sa lahat. Ipinahayag ito ni Pablo nang isinulat niya na ang aming ilaw at panandaliang mga problema ay nakakamit para sa amin ng isang walang hanggang kaluwalhatian na higit sa lahat. Pero mga taga-Korinto 4:17, hindi nito mababawasan ang aming kasalukuyang sakit o pakikibaka, ngunit inilalagay ito sa walang hanggang pananaw. Ang bawat paghihirap na tinitiis natin sa pananampalataya, bawat sakripisyo na ginagawa natin para sa kaharian ng Diyos, bawat sandali ng katapatan sa mga pagsubok, lahat ng ito ay pamumuhunan sa ating walang hanggang hinaharap na gagantimpalaan sa muling pagkabuhay. Ang kaalaman na tayo ay isang araw ay may perpektong katawan ay dapat ding mag-udyok sa atin na gamitin ang ating kasalukuyang mga katawan ng matalino para sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam na kung paano natin pinangangalagaan ang ating pisikal na buhay ngayon ay may mga implikasyon para sa kawalan hanggan. Dapat din itong punan tayo ng pakikiramay sa mga hindi pa nakakakilala kay Kristo na nauunawaan na hindi sila nakaharap hindi lamang sa pisikal na kamatayan kundi ang pag-asang mag-uli sa paghuhusga sa halip na kaluwalhatian. Ang pag-asa ng pagkabuhay na mag-uli ay napakaganda upang mapanatili ang ating sarili. Ito ay isang mensahe na dapat ibahagi ng may kagyat. At pag-ibig, alam na ang lahat ng ating nakatagpo ay isang araw ay mabubuhay muli sa buhay na walang hanggan o walang hanggang paghuhusga. Habang inaasahan natin ang maluwalhating hinaharap na ito, mabubuhay tayo ng may kumpiyansa at kagalakan. Alam na ang ating pinakamagandang araw ay nauna pa rin sa atin. Ang pangwakas na pangako na inalok ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ni Hesukristo ay walang mas mababa kaysa sa buhay na walang hanggan, hindi lamang walang katapusang pag-iral, ngunit perpekto, masaya, makabuluhang buhay na hindi kailanman magtatapos o mababawasan. Ang Apokalipsis 21:4 ay nagpinta ng isang magandang larawan ng walang hanggang katotohanan na ito. Pupunasan niya ang bawat luha mula sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan o pagdadalamhati o pag-iyak o sakit dahil ang dating pagkakasunod-sunod ng mga bagay ay namatay. Hindi lamang ito patula na wika ngunit isang literal na paglalarawan kung ano ang naghihintay sa mga naglagay ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Isipin ang isang mundo kung saan ang bawat mapagkukunan ng kalungkutan, bawat sanhi ng pagdurusa, ang bawat kadahilanan sa takot ay ganap na tinanggal magpakailanman. Iyon ang pangako ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang pamumuhay magpakailanman, ngunit ang pamumuhay magpakailanman sa perpektong mga kondisyon na may perpektong kalusugan, perpektong relasyon, at perpektong kagalakan. Personal na aalisin ng Diyos ang bawat luha. Ibig sabihin ay tatalakayin niya ang bawat saktan, pagalingin ang bawat sugat, at ibalik ang lahat ng nawala o nasira sa bumagsak na mundo. Ito ay tulad ng paglipat mula sa isang war zone hanggang sa paraiso, mula sa isang ospital hanggang sa perpektong kalusugan, mula sa kahirapan hanggang sa walang katapusang kayamanan. Ang pangako ng buhay na walang hanggan ay sumasaklaw hindi lamang ang dami ng ating pag-iral sa hinaharap ngunit ang kalidad. Ito ay magiging buhay tulad ng palaging inilaan ng Diyos na maging hindi sinasadya ng kasalanan, kamatayan o anumang anyo ng di kasakdalan. Ano ang ginagawang mas hindi kapani? Paniwala ang pangakong ito ay inaalok ito bilang isang libreng regalo sa sino mang naniniwala kay Hesukristo. Malinaw na estado ng Juan 5:2, ang sino mang may anak na lalaki ay may buhay, kung sino man ang walang anak ng Diyos ay walang buhay. Ang buhay na walang hanggan ay hindi isang bagay na kinikita natin sa pamamagitan ng mabubuting gawa o relihiyosong aktibidad,
Ito ay isang bagay na natatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Napakahalaga ng regalong ito na lampas sa pag-unawa o pagkalkula ng tao. Kung may nag-alok sa iyo ng $1 bilyong, marahil ay iniisip mo na nagbibiro o sinusubukan mong scam ka dahil mukhang napakahusay na totoo. Ngunit nag-aalok ang Diyos ng isang bagay na walang hanggan na mas mahalaga, perpektong buhay magpakailanman, at siya ay talagang seryoso tungkol dito. Ang tanging kinakailangan ay ang pananampalataya sa kanyang anak na si Jesucristo na nagbabayad ng presyo para sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Ang regalong ito ay magagamit sa lahat anuman ang kanilang background, mga nakaraang pagkakamali, o kasalukuyang mga pangyayari. Hindi mahalaga kung ikaw ay mayaman o mahirap, edukado o walang pinag-aralan, bata o matanda, alok ng Diyos ng buhay na walang hanggan ay pinalawak sa lahat na tatanggap nito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pagiging simple ng alok na ito ay kapwa nagpapakumbaba at nagpapalaya. Nagpapakumbaba sapagkat ipinapaalala nito sa atin na hindi tayo makakakuha ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating sariling mga pagsisikap at pagpapalaya sapagkat nangangahulugan ito na ang kaligtasan ay ma-access sa lahat. Sa totoo lang, ito ang pinaka-demokratikong alok na nagawa. Magagamit ito sa ganap na lahat sa eksaktong parehong mga termino. Ang pagkadalian ng pagtanggap ng regalong ito ay hindi maaring overstated dahil malinaw na ang Biblia na ang alok na ito ay magagamit lamang sa ating buhay sa lupa. Ang Hebreo 9:27 ay nagpapaalala sa atin na ang mga tao ay nakalaan na mamatay ng isang beses at pagkatapos nito upang harapin ang paghatol. Walang pangalawang pagkakataon pagkatapos ng kamatayan, walang pagkakataon na baguhin ang ating isipan sa sandaling umalis na tayo sa mundong ito. Ang katotohanan ito ay dapat lumikha ng isang pakiramdam ng pagkadali sa puso ng bawat tao tungkol sa kanilang espiritual na kalagayan. Ang desisyon tungkol sa buhay na walang hanggan ay dapat gawin ngayon habang mayroon pa tayong paghinga sa ating baga at ang kapasidad na pumili. Ayaw ng Diyos na may mapahamak ngunit nais ng lahat na magsisi. Sa 2 Pedro 3:9. Ngunit nirerespeto din niya ang ating malayang kalooban upang pahintulutan tayong tanggihan ang kanyang alok kung pipiliin nating gawin ito. Ang trahedya ay maraming tao ang nagpapaliban sa pagpapasyang ito na iniisip na magkakaroon sila ng oras upang makakuha ng seryoso tungkol sa mga bagay na espiritual. Ngunit binabalaan tayo ng Biblia na hindi natin alam kung ano ang dadalhin. Bukas, Santiago 4:14. At ngayon na ang araw ng kaligtasan. 2 mga taga-Korinto text 2. Araw-araw na antalahin natin ang pagtanggap ng regalo ng Diyos ng buhay na walang hanggan ay isang araw na mapanganib natin ang pagkawala ng pagkakataon magpakailanman. Ito ay tulad ng inaalok ng isang tagapangalaga ng buhay habang nalulunod. Ngunit nagpapasya na isipin ito ng ilang sandali. Mas mahaba kang maghintay, mas malaki ang pagkakataon na mawawala ang pagkakataon. Buweno kapag isinasaalang-alang mo na pinag-uusapan natin ang tungkol sa walang hanggang mga kahihinatnan, wala talagang desisyon na mas mahalaga kaysa sa isang ito. Ang pangako ng buhay na walang hanggan ay nagbabago din sa ating pag-unawa sa kung ano ang ibig sabihin na maging tunay na buhay. Maraming mga tao ang dumadaan sa buhay na walang laman, walang layunin o hindi natutupad, naghahanap ng kahulugan sa mga karera, relasyon, pag-aari o karanasan. Ngunit sinabi ni Jesus, "Dumating ako na maaaring magkaroon sila ng buhay at sagana ito." Juan 10:10. Ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang magsisimula kapag namatay tayo. Nagsisimula ito sa sandaling inilalagay natin ang ating pananampalataya kay Kristo. Ang mga naniniwala ay maaaring makaranas ng isang kalidad ng buhay ngayon na lumampas sa mga pangyayari dahil konektado sila sa mapagkukunan ng lahat ng buhay. Hindi ito nangangahulugan na ang mga Kristiyano ay hindi nahaharap sa mga paghihirap o kalungkutan, ngunit nangangahulugan ito na mayroon silang access sa kapayapaan, kagalakan, at umaasa na ang mundo ay hindi maibibigay o mag-alis. Ang kaalaman na ang ating kinabukasan ay walang hanggan na ligtas ay nagpapahintulot sa atin na mabuhay ng may kumpiyansa at layunin. Alam na ang ating buhay ay may kahulugan na higit pa sa ating mga taon sa lupa. Ang bawat kilos ng pag-ibig, bawat sandali ng paglilingkod, ang bawat pagpipilian na sundin si Kristo ay walang kabuluhan,
dahil nabubuhay tayo bilang mga mamamayan ng langit habang naninirahan pa rin sa mundo. Ang pananaw na ito ay nagbabago ng lahat. Kung paano natin tinitingnan ang tagumpay at pagkabigo, kung paano natin pinangangasiwaan ang stress at pagkabigo, kung paano natin tinatrato ang ibang tao, at kung paano tayo gumawa ng mga pagpapasya tungkol sa ating oras at mapagkukunan. Ito ay tulad ng pamumuhay na may kaalaman sa tagaloob tungkol sa pangwakas na kinalabasan ng kasaysayan. Maaari kang mag-navigate sa mga kasalukuyang hamon na may kumpiyansa dahil alam mo kung paano natapos ang kwento. Marahil ang pinakamagagandang aspeto ng pangako ng buhay na walang hanggan ay kasama na ang pagsasama, sama sa lahat ng ating mga mahal sa buhay na namatay sa pananampalataya. Tiniyak sa atin ng Biblia na ang mga mananampalataya ay makikilala sa bawat isa sa langit at masisiyahan ng perpektong pakikisama magpakailanman. Ang lahat ng mga ugnayan na nagdala sa amin ng kagalakan sa mundo ay maibabalik at perpekto sa kawalang hanggan, libre mula sa lahat ng hindi pagkakaunawaan, salungatan at mga limitasyon na nagpapakilala sa mga relasyon sa lupa. Magkakaroon din tayo ng hindi paniwalang pribilehiyo na matugunan ng mga bayani sa Biblia, mga banal mula sa buong kasaysayan, at sa huli, si Hesukristo mismo ay nakaharap. Isipin ang mga pag-uusap, pagsamba, pag-aaral, at mga pakikipagsapalaran na naghihintay sa atin sa kawalang hanggan. Inilarawan ng Biblia ang buhay na walang hanggan bilang isang kapistahan sa kasal, isang kaharian, isang lungsod, at isang bahay. Lahat ng mga imahe na naghahatid ng pagdiriwang, pamayanan, layunin, at pag-aari. Hindi kami lumulutang sa mga ulap na naglalaro ng mga alpa, kahit na ang pagsamba ay tiyak na magiging bahagi ng ating walang hanggang karanasan. Ngunit makikibahagi tayo sa mga makabuluhang aktibidad, relasyon, at serbisyo na nagdudulot ng perpektong katuparan at kagalakan. Ang pangako ng buhay na walang hanggan ay garantiya ng Diyos na ang pinakamahusay ay darating pa para sa lahat na nagtitiwala kay Kristo. Hindi mahalaga kung ano ang mga pakikibaka na kinakaharap mo ngayon, kahit na ano ang mga pagkalugi na naranasan mo, kahit na ano ang mga pagkabigo na minarkahan ng iyong paglalakbay sa lupa. Kung kabilang ka kay Kristo, ang iyong hinaharap ay mas maliwanag kaysa sa maaari mong isipin. Ang pag-asang ito ay dapat punan ang iyong puso ng pag-asa at pag-udyok sa iyo na ibahagi ang hindi paniwalang pangako na ito sa lahat na nakatagpo mo. Dahil ang regalo ng buhay na walang hanggan ay napakaganda upang mapanatili ang iyong sarili. Ngayon na natuklasan mo ang mga malalim na tanong na ito, tunay na handa ka ba sa kawalang hanggan? Matapos ang lahat na sama natin, mula sa misteryo ng kamatayan hanggang sa maluwalhating pangako ng buhay na walang hanggan, saan ka tumayo kasama ang Diyos ngayon? Ang katotohanan ay anjig, bawat solong tao na nanonood ng video na ito ay isang araw na makakaranas ng sandali kapag ang kanilang kaluluwa ay umalis sa kanilang katawan. Ang tanong ay hindi kung mangyayari ito, ngunit kailan, at mas mahalaga, handa ka na ba sa susunod? Gustong-gusto kong marinig mula sa iyo sa mga komento sa ibaba. Alin sa mga katotohanang Biblia na ito ang nakakaapekto sa iyo? Na-secure mo na ba ang iyong walang hanggang kapalaran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo? O ito ba ay isang bagay na isinasaalang-alang mo pa rin? Ibahagi ang iyong mga saloobin at karanasan. Ang iyong kwento ay maaaring eksakto kung ano ang kailangang marinig ng ibang tao ngayon. Kung binuksan ng video na ito ang iyong mga mata sa mga espiritual na katotohanan na hindi mo pa isinasaalang-alang, huwag itago ang kaalamang ito sa iyong sarili. Pindutin ang pindutan ng pag-subscribe at i-ring ang bell ng abiso upang hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming paparating na mga video na nagpapakita ng higit pang mga pananaw sa pagbabago ng Biblia. At mangyaring ibahagi ang video na ito sa iyong pamilya at mga kaibigan, kailangan nilang marinig ang mga katotohanang ito tulad ng ginawa mo. Bago ka pumunta, siguraduhing suriin ang susunod na video na lumilitaw sa iyong screen ngayon. Ito ay magbubunyag ng higit pang nakakagulat na mga katotohanan sa Biblia na hindi natuklasan ng karamihan sa mga tao. Tiwala sa akin, hindi mo nais na makaligtaan kung ano ang malapit naming alisan ng takip. Hanggang sa muli kaming magkita, ito ay si Marco na nagpapaalala sa iyo na ang iyong walang hanggang kapalaran ang pinakamahalagang desisyon na gagawin mo. Huwag maghintay ng ibang araw upang makakuha ng tama sa Diyos. Bukas ay maaaring huli na.